Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 979 hanggang 85. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ipagtanggol ng buong lakas. Agad na utos ni Old Ying. Ang iba pang mga miyembro ay tumayo sa loob ng defensive array ni Jason at nagsimulang dumpensa. Sa kabutihang palad, ang Beast Horde ay nakinig pa rin sa huling utos na ibinigay ni Francis at binantayan ang lungsod. Nang sumalakay ang pinagsanib na puwersa ng tatlong prinsipe, lumaban pa rin sila. Gayunpaman, nang walang direksyon ng isang hayop na tamer, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Dahil ang mga hayop ay hindi kontrolado ng isang hayop na tamer, sila ay nagmamadaling lumabas sa defensive array. Matandang Ying, ang mga hayop na ito ay hindi natin kontrolado. Pakiramdam ni Elton ay wala nang magawa nang makita niya ito. Sa kabutihang palad, ang mga hayop ay natutong manatili sa loob ng defensive array pagkatapos matalo ng ilang beses. Ipagtanggol hanggat kaya namin. Mapagpas siya ang tono ng matandang Ying. Mukhang talagang sinusubukan ni Francis na makalusot. Napakamot sa baba ang pangalawang prinsipe na hindi kalayuan sa lungsod. Ang mga tanawin ng paglusob ay maaaring pekeng, kaya maaaring ito ay isang lansihin upang ipakita ang kalaban. Lahat kayo ay maaaring umatake ngayon. Ibinaba ng ikalawang prinsipe ang utos pagkatapos makumpirma na si Francis ay tunay na nag-iisa. Atake! Tuwang-tuwa ang ikalabindalawang prinsipe. Whoosh! Halos 30 eksperto mula sa mga pangkat ng tatlong prinsipe ang lumipad sa himpapawid at sumugod patungo sa lungsod ng ika-9 na prinsipe. Brother Second Prince, huwag kalimutan ang tungkol sa blood pact na ginawa natin. Malungkot ang ekspresyon ng 5th Prince. Dahil isang prinsipe lang ang maaaring pumasok ng sabay-sabay pagkatapos kunin ang isang Heaven's Legacy City, at isang araw na lang ang natitira sa ikalawang yugto, imposible para sa tatlong prinsipe na magpalitan sa Heaven's Legacy City. Kaya naman, pumirma na silang tatlo sa isang blood pact. Ang blood pact ay isang bagay na nilikha ng Heaven's Legacy race, at ito ay napakabihirang. Gagamitin lamang ang mga ito sa ilalim ng matinding mga pangyayari. Ang nilalaman ng kasunduan sa dugo ay ang mga sumusunod. Pagkatapos na makapasok ang ikalawang prinsipe sa Heaven's Legacy City, kailangan niyang bilhin ang lahat ng gusto ng iba pang mga prinsipe at ng kanilang mga nasasakupan ng hindi nangungurakot ng anuman. Oo naman. Ang pangalawang prinsipe ay may kalmadong ekspresyon. Ito ang kanilang huling pagkakataon. Lahat ay magagawa basta't makapasok siya sa Heaven's Legacy City. Bantayan din si Brother 7th Prince. Kapag dumating na ang kanyang team, gamitin ang iyong Draconic Providence para pigilan sila. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng ikalawang prinsipe habang nagmensahe siya sa dalawa pang prinsipe. Ang pangkat ng 7th Prince ay nagsiksikan sa isang maliit na kagubatan na halos 100 milya ang layo mula sa Heaven's Legacy City. Wala tayong kakayahan na ibagsak ang isang lungsod ng mag-isa. Maghihintay lamang tayo hanggang sa masaktan ng tatlong prinsipe at ng ika-9 na prinsipe ang isa't isa bago tayo makakilos, ang pagsusuri ng iskolar. Ang katawan at kaluluwa ng Sacred Lord Darksoul ay labis na nasugatan ni Francis. Bagamat madaling mabawi ang mga pinsala sa kanyang sagradong katawan, ang pinsalang dulot ng God Tribulation Lightning sa kanyang kaluluwa ay hindi. Higit pa rito, ang mga hayop ni Grandmaster Lawrence ay napinsala din ng husto. Kung hindi lalabas si Francis sa pag-iisa, kung gayon ang tatlong prinsipe ay dapat na madaling makalusot sa lungsod. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Hylan. Bagamat mahina ang individual na lakas ng pangkat ng tatlong prinsipe, mayroon silang kalamangan sa mga numero. Kung ang ika-7 prinsipe ay lumaban sa tatlong prinsipe, ang tatlong prinsipe ay may mas mataas na tsansa na manalo. Napatingin din ang ibang member sa scholar. Mayroon din silang tanong na ito. Kung ikaw ang nasa lugar ni Francis, pipiliin mo bang makapasok ngayon? Tanong ng scholar na may makahulugang tingin. Natahimik ang lahat. Hanggat hindi sila tanga, walang pipiliing makalusot sa ganitong kritikal na sandali. Hindi na kailangan ni Francis ng mahabang panahon para makalusot, sabi ng Sacred Lord Sharp-Edge. Masasabi ng isa kung gaano katibay ang pundasyon ni Francis mula sa kanyang pagpapakita ng lakas kanina.
Naghinala pa nga si Sacred Lord Sharpedge na sinadyang pigilan ni Francis ang kanyang cultivation. Sa sitwasyong iyon, hindi na siya mangangailangan ng masyadong mahaba, lalo na kung siya ay may karanasan. Kung gayon mayroon pa tayong pag-asa, agad na sabi ni Truett. Hanggat ang ika-9 na prinsipe ay nakipaglaban sa 3 prinsipe na may buong kapangyarihan, may posibilidad na masugitan ng husto ang magkabilang panig. Sa ibang lugar, pagkatapos na sakupin ng 9th Prince ang isang lungsod, agad na nabawasan ang pressure sa 8th Prince. Sa wakas siya ay magiging isang emperador ngayon. Naramdaman ni Trevor na nanginginig ang linya ng dugo sa kanyang katawan matapos itong isipin. Bagamat alam niya na si Francis ay hindi kapani-pani walang malakas kahit bilang isang hari, hiniling ni Trevor na si Francis ay nasa parehong cultivation gaya ng kanyang sarili noong sila ay lumaban. Hehe. Sa tingin ko ay sinadya ni Francis na makapasok sa sandaling ito. Malamang na gusto niyang subukan kung ano ang nakuha niya sa Heaven's Legacy City. Bahagyang ngumiti si Sacred Lord 100 Refined. Hindi siya naniniwala na si Francis ay magiging sobrang tanga para makalusot sa sandaling ito nang walang anumang uri ng katiyakan. Sa metal na silid sa ilalim ng whirlpool ng Wind Lightning, kahit na si Francis ay talagang nakakalusot, nahati niya ang bahagi ng kanyang kamalayan upang panoorin ang labanan sa labas ng pader ng lungsod habang ang isa pang bahagi ng kanyang enerhiya ay dinadalisay ang Skylocking Bow. Tagumpay sa pagpipino. Gumalaw ang puso ni Francis. Sa sandaling ito, may nakatagong koneksyon sa pagitan ng soul intent ni Francis at ng Skylocking Bow. Kasabay nito, ang whirlpool ng Wind Lightning sa itaas ng kwarto ni Francis ay mabilis na naglaho. Sa matibay na pundasyon ni Francis at maraming mahalagang mapagkukunan, napakadali para sa kanya na maging isang emperador. Ang 3 magkakaibang lugar ng True Yuan sa loob ng kanyang True Yuan Dimension ay naging mas dalisay, at umikot sila na parang bagyo. Pagkatapos, ang aura ni Francis ay naging matatag. Walang kapansin-pansing pagtaas sa lakas matapos makapasok sa ranggo ng Emperor. Ang kalidad at dami lamang ng kanyang True Yuan ang tumaas. Ang kalidad ng True Yuan ni Francis ay orihinal na maihahambing sa isang quasi-sacred lord, at ngayon madali nitong nalampasan ang quasi-sacred lords. Hindi kalabisan kung tawagin itong pinakamalakas na True Yuan kapag ang isa ay naging sacred lord, ang kanilang True Yuan ay magiging mystic light sacred power. Meow meow. Sa sandaling ito, lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw sa harap ni Francis at ibinigay sa kanya ang Misty Spatial World. Whoosh! Matapos ay equip ang Misty Spatial World, si Francis ay naging isang streak ng liwanag at nag-charge out. Sa mga metal na pader ng lungsod, hindi mabilang na mga hayop at halos 30 walang katulad na Emperor at quasi-sacred lords ang nadorog. Ang array na kinokontrol ni Jason ay naubos ang lahat ng lakas nito at nabasag ng isang crack. Sa koponan ng 9th Prince, si Darlene ay nasugatan na at pinagaling ni Sarah. Hinawakan ni Elton ang higanting madilim na dilaw na kalasag at inilagay ito sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi ito masyadong epektibo dahil napakaraming kalaban. Ang malaking kawin ng mga hayop ni Francis ay nagtamo ng mabibigat na casualty laban sa iba pang 3 sangkawin ng Beast Tamers. Itinaas ng 9th Prince ang malabong pseudo Crown Prince Seal at malapit nang ilabas ang kanyang Draconic Providence. I'm late, boses ni Francis ang tumunog sa kaluluwa ng lahat. Agad na inalis ng 9th Prince ang pseudo Crown Prince Seal, at ang lahat ay nagpakawala rin ng hininga. Matagal na nilang binabantayan ang lugar na ito hanggang sa matapos ni Francis ang kanyang pambihirang tagumpay. Francis, mabilis na kontrolin ang Beast Horde. Napalitan ng saya ang ekspresyon ng matandang Ying nang mabilis itong magsalita. Ang bilis ng pambihirang tagumpay ni Francis ay lumampas sa kanyang inaasahan, ngunit hindi pa ngayon ang oras. Hanggat nabawi ni Francis ang kontrol sa Beast Horde at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, mayroon silang pag-asa na matagumpay na mabantayan ang Heaven's Legacy City. Francis, hindi mahalaga kung nakalusot ka na ngayon. Nandito na tayong lahat. Tumawa si Ruyan. Dumating na ang puwersa ng 3 prinsipe sa ibabaw ng metal-ikong pader ng lungsod, at ang mga miyembro ng pangkat ng ika-9 na prinsipe ay nagkaroon ng matinding pinsala. Si Francis lang kaya ang lumaban sa halos 30 emperor at quasi-sacred lords. Kailangan ko lang paalisin kayong lahat.
Malamig na sumigaw si Francis habang naging malamig ang kanyang ekspresyon. Hu! Ikinaway ni Francis ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang nakakatakot na 10,000 ancient race bloodline ay nagpayanig sa puso ng mga emperor, at pinigilan nito ang kanilang mga bloodline. Nahirapan silang huminga. Bago pa man makapag-react ang sinuman, ibinuko ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang bibig nito at iniluwa ang isang 5 kulay na seda na agad na tumakip sa lahat sa loob ng ilang daang yarda. Napakatanga! Paano kaya napipigilan ng seda ng Cloud Silkworm Saint Butterfly tayong lahat? Hindi napigilan ng isang emperor na kutsain ang mga paipong aksyon ni Francis. Halos 30 tao ang kinasuhan kay Francis at sa iba pang pangkat ng 9th Prince. Dahil ang silk ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay masyadong nakalat, walang sino man ang nahuli. Ang mga eksperto na naramdamang dumapo sa kanila ang seda ay naglabas ng kanilang true yuan at napailing na lang. Gayunpaman, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nagsimulang iwagayway ang maliliit na pakpak nito, at ang kalahating transparent na pollen na may kulay na bahaghari ay bumuo ng isang ipoypo at tumawid sa lahat sa loob ng ilang daang yarda. Gusto lang ni Francis na maakit ng seda ang atensyon ng kaaway. Saka lamang magiging epektibo ang Dream Pollen. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na si Francis ay may Cloud Silkworm Saint Butterfly, kaya mag-iingat sila laban dito. Nagmensahe na si Francis sa iba pang miyembro ng koponan ng 9th Prince na umalis sa saklaw ng pag-atake ng Dream Pollen. Hindi maganda. Retreat. Ito ang Dream Pollen. Ang Dream Pollen ay maaaring dumaan sa pisikal na dimensyon, at ito ay epektibo kahit laban sa mga Sacred Lords. Ang mga kakayahan nito sa pagsuporta ay mas mahusay kaysa sa seda. Ang 30 ilang mga miyembro ay agad na nagsimulang magpanik laban sa Dream Pollen at maaari lamang tumakbo sa paligid. Sa kabutihang palad para sa kanila, hindi maraming tao ang nawalan ng kakayahang lumaban dahil sa Dream Pollen. Gayunpaman, ginamit ni Francis ang oras na ito upang i-circulate ang 10,000 Divine Thoughts Technique at hatiin ang halos 1,000 mga iniisip, na pagkatapos ay pinagsama niya sa mga hayop sa ibaba. Ang Beastword ni Francis sa ibaba ng city wall ay agad na nagsimulang mag-counter-attack. Sa tumpak na kontrol ni Francis, mabilis niyang natalo ang mga halimaw ng kaaway at inutusan ang ilan sa kanila na harangan ang mga eksperto ng Emperor sa pader ng lungsod. Naramdaman agad ng 9th Prince at ng iba pang miyembro ang pagbaba ng pressure nila. Sa tuwing kikilo si Francis, ito ay upang maghanda para sa susunod na hakbang. Sa loob lamang ng ilang paghinga, nakontrol na niya ang sitwasyon at nagsimulang paikutin ang tubig. Pusta ko kayong lahat ay gustong lumabas at magdulot ng kaunting pagkawasak, tama ba? Bulong ni Francis habang winawagayway muli ang kanyang kaliwang kamay. Boom! 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 3 higanteng gininto ang figure ang bumaba sa pader ng lungsod, na para bang lahat sila ay mga higanteng metal na bundok. Ang walang kapantay at mabangis na aura ng mga nakamamatay na hayop ay yumanig sa puso ng sinumang malapit at agad silang napaatras. Bam! Ang gininto ang balahibo ng 3 sky-shaking golden apes ay tumindig sa dulo na parang mga karayom, at sila ay nagpakawala ng isang mapanglo na aura. Ang ilan sa mga kalapit na emperor ay nahuli at napaubo ng dugo matapos na niyanig ng nakakatakot na bloodline na aura na ito. Ang ilan sa mga emperor sa malayo ay nagsimulang magpanik nang maramdaman nila ang kanilang mga bloodline na hindi mapakali. Sila ay mga hayop mula sa sinaunang dimensyong ito, at mayroon silang bloodline ng 10,000 ancient races. Paano ito posible? Binigyan ni Francis ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ng isang mahalagang linya ng dugo. Ang mga emperor at quasi-sacred lord na umaatake sa lungsod ay natigilan. Kailangang malaman ng isa na ang bawat isa sa mga hayop sa dimensyong ito ay may mga sinaunang gene sa kanilang bloodline. Kapag nakakuha sila ng bloodline mula sa 10,000 ancient races, ang kanilang kapangyarihan ay halos maihahambing sa 10,000 ancient races species mismo. Tiningnan ni Francis ang 3 sky-shaking golden apes at labis na nasisiyahan sa kanila. Nang pumasok si Francis, dinala ng maliit na paws ang magnanakaw ang Misty Spatial World sa 10,000 Blood Palace at kinuha ang sky-shaking golden apes na tapos ng palakasin. Dahil limitado ang oras, 3 sky-shaking golden apes lang ang napalakas sa ngayon.
980. Natigilan din ang ibang miyembro ng team ng Ninth Prince. Nadama nila na kulang sila ng mga mapagkukunan pagkatapos pumasok sa Heaven's Legacy City. Maaari lamang silang tumingin sa maraming bagay dahil hindi nila ito kayang bayaran. Sa kabilang banda, talagang binigyan ni Francis ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ng napakamahal na mga bloodline. Pinalakas ni Francis ang mga bloodline ng sky-shaking golden apes. Si Elton ay may nalilitong ekspresyon. Nakita niya si Francis sa 10,000 Blood Palace, ngunit naisip niya na binibigyan lang ni Francis ng normal na bloodline ang kanyang mga espiritual na alagang hayop. Matapos suriin ang mga pagbabago sa sky-shaking golden apes, malinaw na binigyan sila ng Power Force Ape bloodline, na nasa ika-421 na ranggo sa 10,000 ancient races. Matapos makita ang mga ito, nagkaroon pa ng ideya ang mga kaaway na hulihin ng buhay ang sky-shaking golden apes na ito. Ang mga mata ng tatlong beast tamers ay nagninangas na mainit habang nakatingin sila sa sky-shaking golden apes. Pumunta ka. Hinati ni Francis ang tatlong bahagi ng kanyang kamalayan at inilagay ang mga ito sa katawan ng sky-shaking golden apes. Napakalaki ng sky-shaking golden apes, at dalubhasa sila sa kapangyarihan at depensa. Ang mga ito ay lubos na angkop para sa pagtatanggol sa lungsod. Woo! Agad na umungal ang sky-shaking golden apes at pinalo ang kanilang mga escarlate gintong kamao. Ang walang limitasyong pisikal na kapangyarihan ay bumuo ng isang mirage ng mga suntok na dumaan sa lahat. Ang mga Emperor at Quasi-Sacred Lord na sumusulong ay kailangang umatras at umiwas sa mga pag-atake. Boom! Inikat ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at sumakay sa larangan ng digmaan habang ang Scarlet Wings of Wind Lightning sa kanyang likuran ay kumikislap. Ang mga nasa koponan ng Ninth Prince na maaari pang lumaban ay sumunod sa mga yapak ni Francis at muling pumasok sa larangan ng digmaan. Scarlet Lightning Storm. Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay mabilis na pumutok, at ang walang limitasyong Wind Lightning True Yuan ay bumuhos at bumuo ng isang malaking bagyo ng escarlate na kidlat. Isang nagliliyab na kulay dugo na liwanag sa loob ng bagyo ng escarlate na kidlat ang bumaril. Parang naging kulay ng dugo ang araw. Ang bloodline ng Blood Devil Sun at ang Fire of Wind Lightning ay dalawang magkatulad na kapangyarihang sumasabog, at nagsanib sila sa bagyo. Boom! Boom! Agad na kumaluskos ang kidlat sa loob ng kulay scarlate na bagyo, at isang nagliliyab na kulay dugo na liwanag ang tumakip sa ibabaw nito, na nagpapataas ng lakas nito ng ilang beses habang tinatakpan nito ang maraming mga kaaway. Ang kalidad at dami ng True Yuan ni Francis ay hindi isang bagay na maihahambing sa kanyang nakaraan. Bagamat hindi masyadong malalim ang malawak na pag-ataking ito, ginamit nito ang kalamangan ng pinakamakapangyarihang True Yuan ni Francis. Nakakatakot na True Yuan at explosive power. Ang mga katangian ng Blood Devil Sun bloodline ay nakapaloob sa bagyong ito. Tiyak na hindi ito ang True Yuan na maaaring magkaroon ng bagong emperor. Ang mga emperador at quasi-sacred lord na sakop ng bagyo ng escarlate na kidlat ay agad na nagpalipat-lipat ng kanilang True Yuan upang labanan ang kapangyarihan. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang malawak na pag-atake ay uubusin ng maraming True Yuan, at ang hakbang na ito ay sumasaklaw sa lahat. Mabilis, makipagtulungan at tapusin si Francis. Siya ang Beast Tamer. Kung matatalo natin siya, ang battle power ng tatlong sky-shaking golden apes na ito ay kapansin-pansing bababa. Lalabas siya sa atin. Lahat, atake. Alam ni Ruyan, ang Goated Elder, at iba pang iba kung gaano kalakas si Francis, ngunit mayroon silang halos 30 tao. Karamihan sa kanila ay mga Emperor at Quasi-Sacred Lords, at lahat sila ay diretso kay Francis. Siyempre, karamihan sa grupong ito ay binubuo ng mga emperador. Ang mga quasi-sacred lord ay bihira sa mga prinsipe na mas mababa ang ranggo. Hindi maganda, sabay nilang sasalakayin si Francis. Nagulat ang ekspresyon ni Elton, at naramdaman niya masyadong nagmamadali si Francis. Bilis, suportahan si Francis. Ini-swipe ni Darlene ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang isang soul talisman. Ang anting-anting ng soul ay naging ilang soul arrow na bumaril patungo sa kaaway. Si Sarah ay may naiinip na ekspresyon, ngunit wala siyang magagawa kundi pagalingin ang mga nasugatang hayop mula sa likuran.
Hindi nila alam kung bakit nagmamadaling pumasok si Francis sa larangan ng digmaan. Basta kontrolado lang niya ang Beast Horde at nakatutok sa depensa, may posibilidad silang iikot ang laban. Kahit na ang lakas ni Francis ay maihahambing sa isang sagradong Panginoon, napakaraming kaaway. Karamihan sa kanila ay mga piling emperador at quasi-sacred lords. Kahit ang mga tunay na sacred lord ay kailangang umatras. Ito ang plano ni Francis. Si Jing Kai, na inalipin ni Francis, ay hindi kumilos. Tiningnan niya si Francis ng may pagkamangha at paggalang. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis nang kumalat mula sa kanyang likuran ang isang mapanglo at magulong kapangyarihan ng kidlat at sumanib sa hangin. Lahat sa loob ng ilang daang yarda ay agad na naging madilim na dimensyon na puno ng wind lightning. Kahit na ang isang bahagi ng mga batas ng sinaunang dimensyon ay kontrolado na ni Francis. Mahirap para sa munting mundo ni Francis na takpan ng maraming tao ng sabay-sabay, kaya gusto niyang limitahan ang saklaw nito upang mapataas ang kapangyarihan nito. Sa makatuwid, kailangan niyang lumabas at maging pain. Mahigit sa 100 emperor at quasi-sacred lords na sumusugod kay Francis ay agad na pumasok sa little world of wind lightning ni Francis. Ang mga hindi nakikitang batas sa dimensyon ay biglang lumakas muli, at ang nakakatakot na presyon ng wind lightning ay biglang bumaba. Mahigit sa 100 ng mga kaaway na sumisingil kaagad ay nasakop ng kapangyarihan ng munting mundo. Habang papalapit sila kay Francis, mas malakas ang pressure. This is a little world. Hindi ba ngayon lang siya naging emperor? Paano ito posible? Ang kanyang munting mundo ay maaaring ganap na sumanib sa sinaunang dimensyong ito. Maaari talagang kontrolin ni Francis ang bahagi ng mga batas sa sinaunang dimensyong ito. Ang mga eksperto na nakulong ng munting mundo ni Francis ay natigilan, at hindi nila nagawang kumalma. Sa ngayon, para silang naglalakbay sa putik, at kailangan nilang tiisin ang higit pang presyon mula sa sinaunang dimensyon. Ang sinaunang dimensyon ay mabigat na pinigilan ang lakas ng mga tagalabas. Ngayong aktibong kinokontrol ni Francis ang isang bahagi ng mga batas ng sinaunang dimensyon, mas malakas ang pressure na ito. Maraming quasi-sacred lords ang naglabas din ng kanilang little worlds at naghanda na sirain ang little world ni Francis. Gayunpaman, ang pinaka-maaari nilang gawin ay protektahan ang kanilang sarili ng kaunti. Isinasantibi ang epekto sa munting mundo ni Francis, hindi man lang nila maipagsama ang kanilang munting mundo sa dimensyong ito. Kasabay nito, hindi mabilang na mga kidlat ang bumaba mula sa little world of wind lightning. Kailangan pa nilang pansinin at harangan sila. Bilis, sirain ang munting mundo ni Francis ng sama-sama. Ungol ng matanda na may kambing. Ang kapangyarihan ng munting mundo ni Francis sa loob ng sinaunang dimensyon ay napakalakas. Mahigit sa 100 ng emperador at quasi-sacred lords ang naghanda na palayain ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, biglang sumuntok si Francis ng ilang beses at nagpakawala ng maraming iskarlata na kamao ng kidlat. Nadouble ang kapangyarihan ng kanyang mga pag-atake sa kanyang munting mundo. Higit pa rito, ang mga iskarlata na suntok ng kidlat na ginamit niya laban sa mga kaaway na ito na nakulong sa kanyang little world ay naglalaman ng kanyang soul-down domain at mga ilusyon. Kasabay nito, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay muling nagpakpak ng mga pakpak nito, at ang isang alon ng kalahating transparent na pollen ay bumuo ng isang ipoypo at tumawid sa ilang daang yarda. Dahil sa pressure ng Little World, Dream Pollen, at Illusion Maze Domain ni Francis, ang Goatid Elder, si Ruyan, at ang kumpanyang nakulong sa Little World ay nakaramdam ng pagod at hindi makagalaw ayon sa gusto nila. Lumawak ang kanilang mga pag-atake at hindi nag-concentrate sa parehong lugar, kaya hindi sila masyadong nakagawa ng pinsala sa munting mundo ni Francis. Ibigay mo ang iyong Dragon Jades o huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Inilabas ni Francis ang kanyang soul intent, at ang kanyang boses ay lumakas sa buong little world of wind lightning. Pakiramdam ng lahat ay parang 10,000 kidlat ang tumama sa kanilang kaluluwa. Ang kanilang mga katawan ay naging manhid, at ang kanilang mga kaluluwa ay namamanhid na rin kasabay ng matinding kirot. Napakalakas ng soul intent. Hindi tayo makakalabas. Paano ito posible? Si Ruyan, ang Goatid Elder at kumpanya ay puno ng takot at gulat.
Mahigit sa 100 emperor at quasi-sacred lords ang ganap na nakulong ng munting mundo ni Francis, mga ilusyon ng Soul Dao, Dream Pollen, at Soul Intent. Ang mga kaaway na malapit sa hangganan ng munting mundo ni Francis, na nakikipaglaban pa rin sa koponan ng Ninth Prince at ang sky-shaking Golden Apes, ay agad na natigilan. Nakulong ni Francis ang higit sa kalahati ng kanilang puwersa ng mag-isa. Kahit na ang mga Sacred Lord ay hindi magawa ito. Francis, hindi ba? Maging emperador. Nagawa mo na bang bumuo ng munting mundo? Natarante si Elton habang nakatingin kay Francis, na parang Diyos ng langit at lupa sa munting mundo ng kidlat ng hangin. Ang munting mundo ni Francis ay hindi ordinaryong mundo. Nagawa niyang pigilan ang higit sa 100 emperador at quasi-sacred lords. Si Darlene ay may hindi makapaniwalang ekspresyon habang nakatayo sa likuran. Higit pa riyan, may kakayahan pa rin si Francis na i-extort ang mga kaaway na natrap niya. Magaling. Hindi napigilan ng matandang Ying na matuwa. Nang magpasya si Francis na pumasok, nag-iisip na si Old Ying kung may plano si Francis o wala. Mula sa hitsura nito, nais ni Francis na makakuha ng higit pang draconic providence para sa ika-9 na prinsipe bago matapos ang ikalawang yugto. Ang mga emperor at quasi-sacred lords, na pinigilan ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa loob ng munting mundo ng kidlat ng hangin, ay may galit na mga ekspresyon. Hindi nila ginawa ang kanilang paraan upang mangolekta ng draconic providence, at ngayong magtatapos na ang ikalawang yugto ng paglilitis sa Crown Prince, ang Dragon Jades ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa kanila. Kahit na makapasok sila sa Heaven's Legacy City, ang mga prinsipe na sinuportahan nila ay walang intensyon na ipaglaban pa rin ang posisyon ng Crown Prince. Gayunpaman, hindi mabilang na mga tao ang nanunood sa kanila na nakulong at pinagbantaan ni Francis lamang. Kung sumuko lang silang lahat kay Francis at ibinigay ang kanilang Dragon Jades, paano nila mabubuhay ang natitirang mga araw nila sa Great Gunlord Dynasty? Francis, hindi namin ibibigay ang Dragon Jades. Kung may kakayahan ka, patayin kaming lahat. Ang mga eksperto na nakulong ni Francis ay tumanggi na ibigay ang kanilang Dragon Jades. Lahat sila ay nagmula sa iba't ibang puwersa at sigurado na si Francis ay hindi maglalakas loob na biglang sakta ng 100 makapangyarihang puwersa ng Lord Dynasty. Saan nagpunta ang Dragon Jade ko? Ang aking Dragon Jade ay nawala na rin. Ang aking Dragon Jade at ilang mahalagang mapagkukunan sa loob ng aking interspatial na dimensyon ay nawala. Bulalas ng mga eksperto sa loob ng Little World of Wind Lightning. Meow meow. Isang silver blur ang kumislap sa tabi ni Francis, at ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagbigay ng isang grupo ng Dragon Jades kay Francis. Hindi nakaimik si Francis. Ang gusto lang niyang gawin ng maliit na paws ang magnanakaw ay magnakaw ng ilang Dragon Jades, ngunit ang maliit na paws ang magnanakaw ay pumasok pa nga sa kanilang interspatial na sukat at kumuha rin ng ilang mga kayamanan. Meow meow. Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang mga paa nito kay Francis, na parang sinasabi na ito ang mga samsam nito sa digmaan. Si Francis ay nagbigay ng walang magawang ngiti. Nang gamitin ni Francis ang kanyang mga ilusyon at ang Dream Pollen, binigyan niya ang maliit na paws ang magnanakaw na kumilos. Noon ang kaaway ay hindi gaanong nakabantay, pinakawalang magawa, at may pinakamahinang pandama. Upang matiyak na maayos ang pag-usad ng maliit na paws ang magnanakaw, pinakawalan pa ni Francis ang kanyang soul intent na atakihin ang kaluluwa ng lahat, ngunit sa hitsura nito, sobra na iyon. Sa sandaling ito, ang nakamasid na 3 prinsipe ay may mga pangit na ekspresyon. Biglang umikot ang sitwasyon na kanina pa maganda. Atake din tayo, tunog ng malalim na boses ng ikalawang prinsipe. Kung hindi sila kikilos ng 3, siguradong matatalo sila sa labanang ito. Okay, haharangein namin ang mga miyembro ng team ng 9th Prince. Brother Second Prince, pumunta ka sa lungsod at itatak ang iyong pseudo Crown Prince seal. Agad na kinuha ng 5th Prince ang kanyang maliwanag na pseudo Crown Prince seal. Pinalibutan ng mga dragon na gawa sa liwanag ang 3 prinsipe nang sa wakas ay kumilos na sila at tumungo patungo sa metal na lungsod habang hawak ang kanilang pseudo Crown Prince seal sa kanilang mga kamay. 981.
Hindi maganda, darating ang tatlong prinsipe. Naging solemne ang ekspresyon ni Elton habang nakatingin sa malayo. Francis. Tumawag si matandang Ying. Si Francis ang pinakamalakas na tao sa koponan ng Ninth Prince. Sa ngayon, nagawa niyang pigilan ang mahigit 12 emperador at quasi-sacred lords. Naniniwala si Old Ying na dapat magkaroon ng lakas si Francis para talunin ang tatlong prinsipe. Weng. Ang Ninth Prince ay dahan-daang humakbang, at ang pseudo-crown prince seal sa kanyang kamay ay nagsimulang kumurap. Ang magkasalungat na tatlong prinsipe ay pawang mga emperador. Sa kanila, ang lakas ng ikalawang prinsipe ay ang pinakamalapit sa ika-9 na prinsipe. Gayunpaman, ang lahat ay magiging ganap na naiiba kung gagamitin ng mga prinsipe ang kanilang draconic providence. Ang tatlong prinsipe ay magagawang pataasin ang kanilang lakas labanan sa quasi-sacred lord na ranggo o mas mataas pa. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang tatlong prinsipe ay hindi nakakalap ng maraming draconic providence. Sa loob ng Little World of Wind Lightning ni Francis. Francis, nagnanakaw ka sa amin. Kasuklam-suklam ka talaga. Francis, hindi mahalaga kung nakulong mo kami. Natalo ka. Ang kapangyarihang labanan ng tatlong prinsipe ay magiging napakalapit sa ranggo ng Sacred Lord kapag ginamit nila ang kanilang draconic providence. Mahigit sa 12 tao na nakulong ni Francis ang nakadama na ang tatlong prinsipe ay pumasok sa larangan ng digmaan at tuwang-tuwa sila. Hehe. Dahil nakuha ko na ang Dragon Jades mo at wala ni isa sa inyo ang gustong umalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Biglang tumawa ng malamig si Francis. Whoosh! Isang nagliliyab na malasalaming apoy ang kumalat sa katawan ni Francis. Ito ay habang siya ay naliligo sa apoy, at siya ay nagmukhang isang nagninangas na demonyong soberanya na may karagdagan ng sagradong katawan ng kidlat. Ito ang bloodline ng Blood Devil Son. Talagang tama ang intel. Si Francis ay may bloodline talaga ng Blood Devil Son ng Tonner family. Lahat, itigil si Francis at hintayin ang pagdating ng tatlong prinsipe. Habang ang mga eksperto na nakulong sa munting mundo ni Francis ay medyo nagulat, ang pagsakop sa Heaven's Legacy City ang pinakamahalagang bagay ngayon. Pinilit nilang ilabas ang Dream Pollen at nakatakas mula sa mga ilusyon matagal na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit sila nanatili sa munting mundo ni Francis ay dahil nakita nila ang tatlong prinsipe na pumapasok sa labanan. Naghanda ang lahat ng mga eksperto na magsama-sama. Hanggat maaari nilang pigilan si Francis, darating ang tatlong prinsipe at sakupin ang Heaven's Legacy City. Boom! Sa pagsabog na paglabas ng bloodline ng Blood Devil Son, nawala ang figure ni Francis sa isang iglap. Mag-ingat ka! Naramdaman ng isang quasi-sacred lord ang lokasyon ni Francis at agad na tumawag. Sa susunod na sandali, sa gitna ng isang pagsabog ng apoy at kidlat na yumanig sa kalangitan, isang emperador sa grupo ang nadurog sa mga piraso ng suntok mula kay Francis. Natahimik ang mga kalaban nang makita nilang agad na pinatay ni Francis ang isang peak emperor. Nahulaan na nila na ang lakas ni Francis ay umabot na sa antas ng Sacred Lords, ngunit kahit ilang aktwal na Sacred Lords ay hindi kasing bilis niya. Bilis, pigilan mo siya. Umungol si Ruyan habang nanginginig ang kanyang katawan. Ang iba ay nakabawi lahat mula sa pagkabigla at inilipat ang kanilang Troyuan para harangan si Francis. Hindi nila maaaring hayaang umasa si Francis sa kanyang bilis at dahan-dahan silang ibinaba isa-isa. Boom! Sa isa pang pagsabog, nag-iwan si Francis ng isang alon ng apoy at kidlat habang siya ay naging isang kidlat at sumusugod patungo sa isang grupo na may mas kaunting tao. Bam! Isang emperor ang nagpalibot sa kanyang Troyuan at bumuo ng defensive barrier nang makita niyang papalapit si Francis, ngunit dinurog pa rin siya ng sacred lightning body ni Francis sumabog ang kanyang katawan. Ang Troyuan ni Francis ay pinalakas sa Little World of Wind Lightning. Ang kanyang bilis at kapangyarihan ay maaaring ganap na ilabas. Kung ang grupong ito ng mga tao ay unang nasira ang munting mundo ni Francis, maaaring nagawa nilang magdulot ng problema kay Francis, ngunit ang sitwasyon ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Francis. Wala na silang pagkakataong makaalis sa munting mundo ni Francis. Arg!
Ang isa pang emperador ay madaling nabasag ni Francis. Ang puso ng kapwa kaibigan at kalaban ay nanginginig. Mabuti. Hanggat kayang tapusin sila ni Francis, may pag-asa pa rin tayo. Kalmado ang boses ng matandang Ying. Sa kabilang panig, nanginginig ang mga kalaban na lumalaban sa Sky-Shaking Golden Apes at ang iba pang miyembro ng team ng Ninth Prince. Pinatay ni Francis ang mga emperador na kasing dali ng pagpatay ng mga manok. Ang mga kaaway ay maaari lamang ilagay ang kanilang pag-asa sa tatlong prinsipe. Francis, tumigil ka. Nakita ng tatlong prinsipe na nagmamadaling lumapit sa tagpong ito at umungol. Isang grupo ng mga idiot. Nagmura ang ikalimang prinsipe. Ang grupo ng mga tao na nasa munting mundo ni Francis ay inisip na walang magagawa si Francis sa kanila, at ngayon sila ay pinapatay. Kung inatake nila ang munting mundo ni Francis ng buong lakas sa simula, magiging maayos ang lahat. Sirain muna natin ang munting mundo ni Francis. Malungkot ang ekspresyon ng ikalawang prinsipe. Hindi na nila maaaring hayaang patayin pa ni Francis ang kanilang mga miyembro. Ang iba pang dalawang prinsipe ay tumango, at lahat sila ay bumunot ng kanilang mga espada habang ipinapaikot nila ang kanilang True Yuan, at isang dragon na gawa sa liwanag ang bumaril sa hangin. Hindi maganda, gustong sirain ng tatlong prinsipe ang munting mundo ni Francis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matandang Ying. Siya ay nakikipaglaban sa isang quasi-sacred lord ngayon at hindi siya nakakatulong. Masama kung mawawasak ang munting mundo ni Francis. Si Elton ay may mabigat na puso. Sa ngayon, hinaharangan niya ang isang grupo ng mga pag-atake para sa iba pang mga miyembro. Walang masyadong tao sa team ng Ninth Prince na kayang lumaban. Kung hindi dahil sa tatlong Sky-Shaking Golden Apes na pumipigil sa ilan sa mga kalaban, matagal na silang natalo. Tumingin si Francis sa tatlong prinsipe at iwinagayway ang kaliwang kamay. Lumitaw ang 8 bubuyog na kasing laki ng kamao. Naglabas sila ng nakakatakot na aura, at direktang lumipad sila patungo sa tatlong prinsipe na akmang sesalakay. Hindi maganda. 5 poison distinct beasts iyan. Retreat. Bulalas ng ikalawang prinsipe, at agad na sumuko ang tatlong prinsipe sa pag-atake at nagsimulang umatras. Medyo alam nila ang kasaysayan ng 5 poison distinct beasts. Boom! 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 8 peaking level na mga bubuyog ang nawasak sa sarili habang umaatres ang tatlong prinsipe. Bagaman ang shockwave lamang ang umabot sa tatlong prinsipe, ang pagpapakamatay ng Vikings ay nagawang kritikal na pagbabante sa mga emperador. Ang pagsira sa sarili ng 8 Vikings ng sabay-sabay ay tiyak na may malaking epekto sa tatlong prinsipe. Ang tatlong prinsipe ay may pangit na ekspresyon. Nawalan sila ng maraming draconic providence sa self-destruction ng 5 poison distinct beasts. Francis, magandang trabaho. Bulalas ng matandang Ying. Ginamit ni Francis ang 5 poison distinct beasts para pilitin na bumalik ng kaunti ang tatlong prinsipe. Nagbigay ito kay Francis ng oras upang tapusin ang iba pang mga kaaway sa loob ng kanyang munting mundo. Ano ito? Ikalawang prinsipe, iligtas mo kami. Ang tatlong prinsipe ay pinilit na bumalik ni Francis. Ang mga eksperto na nakulong sa Little World ni Francis ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng kawalan ng pag-asa nang makita nila ito. Itinago pa ni Francis ang ilan sa kanyang mga kakayahan. Damat, ginamit ni Francis ang 5 poison distinct beasts na iyon para talunin tayo sa simula pa lang, tawag ng isang emperor. Malamang naisip niya na hindi niya kailangang gawin iyon. Naramdaman ng isang quasi-sacred lord na nanlamig ang kanilang katawan. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ng lahat ng iba pang miyembro, at nagsimula silang manginig. Sa katunayan, pinilit na sila ni Francis sa desperasyon kahit na hindi ginamit ang 5 poison distinct beasts. Boom! Sa panahong natulala ang lahat, nilamon ng Scarlet Lightning Fire na kamao ni Francis ang 2 pang emperor. Tumakbo! Ayoko pang mamatay. Francis, huwag mo akong patayin. Nagmakaawa si Ruyan kay Francis habang umaatres. Sa ngayon, 5 emperor ang pinatay na ni Francis. Kahit nasirain man nila ang munting mundo ni Francis ngayon, hindi sila ang makakapareha niya.
Wala na silang gana na lumaban pa, at lahat sila ay tumakas patungo sa direksyon ng tatlong prinsipe at umaasa na ang mga prinsipe ay maaaring dumating sa lalong madaling panahon at iligtas sila. Hu! Ikinumpas ni Francis ang kanyang Scarlet Wings of Lightning at nag-iwan ng isang guhit ng liwanag habang siya ay direktang lumitaw sa harap ng lahat at humarang sa kanilang daan. Francis, hayaan mo na kami, pakiusap. Hindi na kami muling sasalakay. Nakuha mo na ang Dragon Jades namin. Payagan mo na lang kami. Ang lahat ay nasa lubos na kawalan ng pag-asa. Hindi sila makatakas mula sa munting mundo ni Francis. Si Francis ang pinakamabilis sa kanyang sariling munting mundo, at sa pagdaragdag ng kanyang malakas na pisikal na kapangyarihan, walang sino man ang kanyang katapat. Tatlong prinsipe, ibigay mo ang iyong pseudo crown prince seals kung hindi ay magsisimula ako ng patayan. Mababa ang tingin ni Francis sa lahat mula sa itaas tulad ng Diyos ng bagyo at kidlat. Nahulog ang puso ng tatlong prinsipe nang marinig nila ito. Kung papatayin ni Francis ang lahat ng mga ekspertong ito, si Francis ang sisisihin. Si Francis ang malupit na pumatay sa kanila, na nagkasala ng higit sa 100 puwersa sa Great Gunlord Dynasty. Gayunpaman, naging ganap na iba ang lahat ng sabihin ito ni Francis. Kung tinanggihan ng tatlong prinsipe si Francis at pagkatapos ay papatayin ni Francis ang lahat, ang tatlong prinsipe ang may kasalanan. Sila ang sumuko sa buhay ng kanilang mga miyembro para lang mapanatili ang kanilang draconic providence. Francis, huwag kang manggahas na patayin ang aking mga miyembro. Ang ekspresyon ng ikalawang prinsipe ay nanatiling pareho habang siya ay umatungal. Natigilan ang dalawa pang prinsipe. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Maganda ang ideya ni Brother Second Prince. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng Fifth Prince. Ang ikalawang prinsipe ay gumagamit ng kanyang sariling paraan upang tanggihan si Francis. Kung pinatay pa rin ni Francis ang lahat ng miyembro nila, hindi ito dahil sa ayaw silang iligtas ng mga prinsipe, ito ay dahil wala silang sapat na oras para gawin iyon. Ang 5th at 12th Princess ay sumigaw din at sumunod sa Second Prince habang sinisingil nila si Francis muli. Ang True Yuan ay dumaloy sa kanilang mga espada, at naghanda silang wasakin muli ang munting mundo ni Francis. Hehe! Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at muling lumitaw ang 8 makamandag na bubuyog. Ang 8 5 poison distinct beasts ay direktang sinisingil sa tatlong prinsipe. Ang isa sa kanila ay bahagyang mas malaki kaysa sa iba at may mas matingkad na kulay, ito ay isang Bee Emperor. Boom! 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 Muling natakot ang tatlong prinsipe. Ang kapangyarihan ng 5 poison distinct beasts na pagsira sa sarili sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa dati. Ang ikalabindalawang prinsipe ay hindi sinasadyang nahawakan ang nakalalasong hangin, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang pangit. Mayroon pa siyang 5 poison distinct beasts. Naging berde ang mukha ng ikalawang prinsipe, ngunit wala siyang magawa. Hindi mabilang na mga eksperto sa larangan ng digmaan ang nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso habang nakatingin kay Francis. Ang mga kaaway na lumalaban pa rin kay Old Ying at kasama ay napuno ng takot, at unti-unti silang nawala ng gana na lumaban. Ang kalamangan na orihinal na mayroon sila ay nabaligtad dahil sa paglahok ni Francis. Ang Beast Horde ay nagsimulang umikot matapos silang kontrolin ni Francis, at ang tatlong Sky-Shaking Golden Apes at ang kanilang mga bagong bloodline ay tumulong sa team ng 9th Prince na pigilan ang maraming eksperto. Si Francis mismo ang nakakulong ng higit sa 100 ng mga kaaway at pinigilan ang tatlong prinsipe sa pagpasok ng mag-isa. Kung magpapatuloy ito, tiyak na ang tatlong prinsipe ang matatalo. Ang mga tao sa iba pang tatlong Heaven's Legacy cities ay natigilan din nang tumingin sila sa labanang ito. Ang koponan ng 7th Prince na handang lumabas anumang oras ay hindi na lumitaw. 982. Pangit ang ekspresyon ng tatlong prinsipe. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ang magiging resulta. Ang mga desisyon na kailangan nilang gawin ngayon ay napakahirap. Kung gusto nilang pindutin ang pag-atake, hindi sila maaaring manalo, ngunit kung gusto nilang umatras, lahat ng miyembrong na hostage ni Francis ay mamamatay.
Higit pa rito, ang Seventh Prince ay nagtatago pa rin sa likod nila ng buong lakas. Kahit na ang tatlong prinsipe ay nagbayad ng mabigat na presyo at kahit papaano ay nagawang talunin ang koponan ng ikasyam na prinsipe, hindi sila makakapagtanggol laban sa pananambang ng ikapitong prinsipe. Lahat ng ginawa nila sa huli ay magsisilbing daan para sa ibang tao. Kung kayong tatlo ay hindi handang ibigay ang pseudo Crown Prince Seal, may isa pang paraan na makakapagligtas sa inyong mga miyembro, muling tumunog ang walang emosyong boses ni Francis. Parehong kaibigan at kalaban ay alam ng lahat kung ano ang pamamaraang ito. Fine. I admit talo. Ang ikalawang prinsipe ay malamig na tumingin kay Francis, itinaas ang kanyang pseudo Crown Prince Seal, at ibinuhos ang isang surge of intent dito. Kahit anong gawin nila ngayon, talo sila. Gayunpaman, hindi nais ng ikalawang prinsipe na sayangin ang kanyang pagsisikap para lamang makinabang ang ikapitong prinsipe at ayaw niyang ibigay ang kanyang draconic providence kay Francis. Kung ang mga miyembro niya ay namatay din dito, baka magbago ang isip ng mga puwersang sumuporta sa kanya. Kuya pangalawang prinsipe, huwag magmadali. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng Fifth Prince. Alam din niya kung ano ang ibig sabihin ni Francis, ngunit hindi niya kayang aminin ang pagkatalo sa harap ng napakaraming tao. Alam niya na ang ikalawang prinsipe ay isang taong hindi nakipagsapalaran, ngunit sa sandaling umalis ang ikalawang prinsipe, ano ang gagawin ng ikalimang prinsipe at ikalabindalawang prinsipe? Kaya, kinailangan ng ikalimang prinsipe na hikayatin ang ikalawang prinsipe. Ang ikalawang prinsipe ay hindi nag-abala sa Fifth Prince, nagpadala lamang siya ng hudyat para sa tulong mula sa pseudo Crown Prince Seal. Weng! Isang malalim at komplikadong hanay ang kumalat mula sa pseudo Crown Prince Seal. Kasabay nito, isang liwanag ang kumislap mula sa lahat ng Dragon Jades na konektado sa pseudo Crown Prince Seal ng Second Prince, at nagsimulang mag-activate ang isang array. Hu! Ang ikalawang prinsipe at ang kanyang pangkat ay umalis sa larangan ng digmaan. Kuya Fifth Prince, ano ang dapat nating gawin? Hindi alam ng ikalabindalawang prinsipe ang gagawin matapos makitang umalis ang ikalawang prinsipe. Patay ang ekspresyon ng Fifth Prince at hindi rin alam kung ano ang gagawin. Habang nag-iisip ang dalawang prinsipe kung ano ang gagawin, sa loob ng Little World of Wind Lightning, dahil ang mga prinsipe na sinusuportahan mo ay ayaw kang iligtas, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Ang boses ni Francis ay umalangaw-ngaw sa buong Little World, at ang mga nabubuhay pa sa Little World ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng takot at bumagsak sa lupa. Huwag mo akong patayin. Fifth Prince, mangyaring iligtas ako. Handa akong ibigay ang lahat ng kayamanan ko. Huwag mo lang akong patayin. Kung papatayin mo ako, hindi ka patatawarin ng Ocean Guarding Hall. Boom! Hu! Ang munting mundo ng kidlat ng hangin ni Francis ay biglang bumagsak, at isang mas malakas na presyon ang bumagsak sa mga nasa loob pa rin. Ang walang limitasyong kapangyarihan ng Wind Lightning ay bumaba sa munting mundo. Boom! Ang Scarlet Wings of Lightning sa likod ni Francis ay kumitil ng buhay ng mga natitirang tao. Whoosh! Matapos makumplito ito, nawala ang munting mundo ng Wind Lightning ni Francis. Dama po siya sa ibabaw ng metalikong pader ng lungsod at nagpakita ng isang malabong ngiti habang nakatingin sa malayo. Nanginginig ang mga miyembro ng pangkat ng Seventh Prince na 100 milya ang layo. Anyayahan na sana nila ang ikalabindalawa at ikalimang prinsipe sa isang alyansa, ngunit agad na pinatay ni Francis ang isang grupo ng mga emperor at quasi-sacred lords. Pinatay niya silang lahat. Nanginig ang puso ni Hylan. Mukhang isinasaalang-alang tayo ni Francis sa simula. Nagiba ang ekspresyon ng scholar habang may iniisip. Paano ito posible? Hindi naniwala ang Seventh Prince. Bagamat ang mga aksyon ni Francis ngayon ay talagang nabigla sa kanila, sinabi ng scholar na ginawa ni Francis ang kanyang plano sa isip nila mula pa sa simula. Ang Seventh Prince ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Naiintindihan ko na ngayon. Ang dahilan kung bakit pinili ni Francis na pumasok sa sandaling ito ay upang maiwasan ang tatlong prinsipe na nagtatrabaho sa atin. Biglang naintindihan ng scholar.
Si Francis ay pumasok sa pag-iisa at nagbunyag ng isang kapintasan upang ang tatlong prinsipe ay umatake. Nang makita iyon, nagpa siya ang ikapitong prinsipe na manatili na lamang at maghintay upang makinabang sa kanilang laban sa halip na makipagtulungan sa tatlong prinsipe. Paano ito posible? Napatulala si Hylan matapos marinig ang sinabi ng iskolar. Gayunpaman, tama ang sinabi ng iskolar. Ngayon ang huling araw. Kung wala na silang ibang magagawa, ang seventh prince ay maaaring makipagtambalan nga sa tatlo pang prinsipe. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tatlong prinsipe ay lubos na natalo, at ang pangalawang prinsipe ay umamin na ng pagkatalo. Nakipagtambalan man sila ngayon sa natitirang dalawang prinsipe, may kakayahan ang koponan ng ninth prince na lumaban. Natalo kami ng hindi man lang nag-aaway. Napabuntong hininga ang scholar. Naramdaman ng mga kaaway na nasa isang pagkapatas pa rin laban sa sky-shaking golden ape sa pader ng lungsod na nanginginig ang kanilang mga puso at binti nang makita nilang pinatay ni Francis ang mga natitirang emperor at quasi-sacred lords. Tumakbo. Angal ng ikalimang prinsipe. Siya ay sumuko sa pag-atake sa lungsod. Gayunpaman, hindi siya umamin ng pagkatalo kahit na siya ay ipapadala pa rin sa pagtatapos ng ikalawang yugto ngayong gabi. Bilisin mong umatras. Bulalas din ng ikalabindalawang prinsipe. Ang mga kaaway sa pader ng lungsod ay agad na gumamit ng kanilang mga lihim na pamamaraan para tumakbo, at ang kanilang beast horde sa ibaba ay mabilis ding umatras sa ilalim ng utos ng mga beast tamers. Gusto mong umalis? Si Elton ay nakaramdam ng labis na pagmamayabang at naghanda upang habulin ang kalaban. Hindi na kailangang habulin sila. Pinigilan ni Francis si Elton. Kasabay nito, isang mahinang pag-usad ng mental energy ang dumaan sa kanyang kaliwang mata. Nakumpleto na niya ang kanyang marka ng mata ng Diyos. Hahaha. Nanalo tayo. Alam din ni Elton ang katwiran sa likod ng hindi paghabol sa isang natalong kaaway kung sakaling magpasya silang magpakawala ng isang todo ataking gantimpala sa kanilang kawalan ng pag-asa. Ang mga miyembro ng koponan ng Ninth Prince ay agad na nagpakawala ng hininga, at sa paanuman ay naramdaman nila na ang laban na ito ay hindi kasing hirap ng una nilang inaakala. Francis, ang iyong tagumpay ay upang akitin sila, tama ba? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Matandang Ying at tila naiintindihan niya kung bakit pinili ni Francis na lumampas sa sandaling ito at magbunyag ng kahinaan. Kung ang tatlong prinsipe ay nakipagtulungan sa ikapitong prinsipe, kahit si Francis ay walang magagawa. Sa makatuwid, sinadyang ihayag ni Francis ang isang kahinaan sa pangkat ng ikasyam na prinsipe upang mag-udyok ng mabilis na pag-atake. Ang pagharap sa isang kaaway na may napakalaking kapintasan, lahat ay magkakaroon ng kani-kanyang ideya. Bakit sila magsasama-sama kung hindi naman nila kailangan? Nang marinig ang sinabi ni Olding, tila naintindihan din ng iba. Sa labanang ito, hindi lang nila natalo ang tatlong prinsipe sa ibabaw, pinilit din nilang mawalan ng pag-asa ang pangkat ng seventh prince, na nagtatago sa dilim. Parang pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Kahit na ang natitirang dalawang prinsipe ay nakipagtulungan sa seventh prince sa puntong ito, imposibleng masakop nila ang legacy city ng ninth princess Heaven's Legacy. Ang koponan ng ninth prince ay nakakuha ng matatag na kontrol sa lungsod na ito. Hehe, hindi pa rin tapos. Nagpakita si Francis ng mapaglarong ngiti. Isang maitim na silver bow na may misteryosong malatadpole na marka ang lumitaw sa kamay ni Francis. Ang iba pang mga miyembro ng koponan ng ninth prince ay tumingin sa kanya na may pagtataka. Ginamit ni Francis ang marka ng mata ng Diyos upang maramdaman ang lokasyon ng fifth prince. Weng Ruya Jiang. Binawi ni Francis ang bowstring at ipinasok ang kanyang Fire of Wind Lightning dito. Isang araw na gawa sa eskarlate na kidlat ang nagsimulang mag-condense sa Skylocking Bow. Whoosh! Si Francis ay biglang nagpaputok ng palaso. Ang fifth prince, na nakatakas ng napakalayo ngayon, ay parang may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Biglang lumingon ang ikalimang prinsipe at nakita niya ang isang palaso ng eskarlate na kidlat na tumatama sa kanya. Tambangan. Natigilan ang ikalimang prinsipe, at agad niyang inikot ang kanyang True Yuan para magpakawala ng defensive technique.
Boom! Nang mawala ang alikabok, ang katawan ng Fifth Prince ay pinaso na itim. Kung wala ang Draconic Providence, isa lang siyang Emperor at halatang hindi mapipigilan ang pag-atake ni Francis. Kung ngayon lang ginamit ni Francis ang Skylocking Bow ng buong lakas, maaaring kinuha ng araw na ito ang buhay ng Fifth Prince. Paano ito posible? Paano pa rin tayo aatakehin ni Francis mula sa napakalayo? Pinaikit ng ika-12 prinsipe ang kanyang mga mata at nakita si Francis na may hawak na busog sa pader ng lungsod. Alis na tayo dali. Ang lugar na ito ay masama. Ang Fifth Prince ay galit at bigo, ngunit wala siyang magagawa. Whoosh! Isa pang araw ang bumaril. Sa pagkakataong ito, ang target ay ang ika-12 prinsipe. Boom! Francis! Nanlalaki ang mga mata ng ika-12 prinsipe sa galit. Ang 2 prinsipe ay umatras ng isa pang 200 milya, ngunit ang mga mahiwagang palaso ay patuloy na umuulan sa ika-5 at ika-12 prinsipe. Naramdaman ng mga miyembrong sumunod sa 2 prinsipe ang pagkibot ng kanilang mga puso. Hindi mahalaga kung saan tumakbo ang 2 prinsipe. Ang mga araw na ipinutok ni Francis ay tila may mga mata at laging mahahanap ang 2 prinsipe. Ang Draconic Providence sa loob ng pseudo-crown prince seals ng 2 prinsipe ay tuluyang naubos, at napilitan silang humingi ng tulong. Nagresulta ito sa pag-teleport sa kanilang lahat. Walang sino man sa pader ng lungsod ng 9th Prince ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni Francis. Patuloy lang siya sa paghila ng kanyang bowstring at pag-shoot ng mga arrow sa random na direksyon. Gayunpaman, malinaw na nakita ng lahat sa Great Gun Imperial Palace ang nangyari. Nagawa ni Francis na tamaan ang 2 prinsipe sa pamamagitan lamang ng casual na paghila sa kanyang busog kahit ilang libong milya ang layo. Kahit na ang pinaka-propesyonal na mga mamamana sa Lord Dynasty ay hindi magawa ito. Huminto ang ika-2 prinsipe, at bigla niyang naramdaman na ang pag-amin ng pagkatalo at pagpili na umalis ay isang napakatalino na desisyon. Sa sandaling ito, ang 5th at 12th Princess ay labis na nataranta at ganap na nasusunog na itim, at napilitan pa rin silang humingi ng tulong. Kung ikukumpara sa kanya, mas nawala ng mukha ang 2 pa. Ang mga may-ari ng 4 na Heaven's Legacy cities ay halos ganap na nakumpirma, at naalala ng mga eksperto ng maraming puwersa si Francis. Ang kanyang kalmado at kritikal na pag-iisip, malakas na lakas, at hindi mabilang na mga diskarte ang nagpahanga sa kanya. Ang mga mukha ng lahat ng mga eksperto sa loob ng bulwagan ng 9th Prince ay pula. Hindi nila akalain na ang ika-9 na prinsipe ay magagawang sakupin ang isang Heaven's Legacy City at papasok sa ika-3 yugto ng paglilitis ng Crown Prince. Guru! Namamaga ang mga mata ni Clarissa habang nakatingin sa screen ng ika-9 na prinsipe ng may pagmamahal at pagkamangha. Tulad ng inaasahan kay Grand Elder. Tumangala din si Jaisel kay Francis. Si Francis ay marahil ang tanging tao sa kasaysayan ng Lord Dynasty na natalo ang isang sagradong Panginoon bilang isang maliit na hari. Francis! Malungkot ang ekspresyon ni Hogan. Ang pagpapakitang iyon mula kay Francis ay nagparamdam pa sa kanya na kunin si Francis bilang kanyang disipulo, ngunit sa kasamaang palad, ayaw ni Francis na bumalik sa Tonner family, at ang kanyang kaluluwa ay hindi rin mula sa Tonner family. Elder Hogan, ano ang dapat nating gawin kay Francis? Tanong ni Christian. Hindi sumagot si Hogan. Sila ay orihinal na gagamit ng mas mapuwersang pamamaraan, ngunit ngayon ay kailangan niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay sa iba pang elder ng pamilya. Sa loob ng bulwagan ng ika-13 prinsipe. Itong Francis. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay may pangit na ekspresyon. Dahil sa potensyal ni Francis, hindi siya mapalagay. Higit pa rito, ang perpektong Blood Devil Son bloodline ni Francis ay nagpasakit din ng kanyang ulo. Pagsapit ng gabi, ang mga miyembro ng pangkat ng 7th Prince ay nalabas ng stone tablet. Ang paglilitis sa Crown Prince ay pumasok sa ika-3 yugto clash between princes. 983. Ang 4 na prinsipe lamang at ang kanilang mga miyembro ng koponan na nasa Heaven's Legacy City lamang ang nanatili sa Imperial Tombs. Sa wakas ay nakahinga na ang mga koponan ng 8th at 9th Princes.
May 10 araw na pahinga bago magsimula ang ikatlong yugto. Magpahinga tayo at makabawi sa ating pinakamataas na estado. Tumingin si Olding sa mga pagod na miyembro. Lahat ay naglagay ng maraming pagsisikap upang sakupin ang Heaven's Legacy City na ito at sila ay ganap na napagod. Matandang Ying, ano nga ba ang ikatlong yugto? Hindi maiwasang magtanong ni Sarah. Naitanong na niya ito dati, ngunit sinabi ni Olding na masyado pang maaga at walang silbi na sabihin sa kanila bago ito maabot. Ang Clash of Princes ay gaganapin sa pagitan ng 4 na Heaven's Legacy Cities. Ang Heaven's Legacy Cities ay magsisimula ng laro, at ang mga kalahok ay malinaw na ang 4 na prinsipe at ang kanilang mga koponan. Dahil oras na ngayon, sinabi sa kanila ni Olding ang lahat ng nalalaman niya. Sa simula, mayroon lamang isang maliit na pagkakataon na ang 9th Prince ay aktwal na masakop ang isang Heaven's Legacy City, at kung siya ay mapalad at lahat ay naging perpekto. Sa makatuwid, walang saysay na sabihin sa iba ang tungkol sa ikatlong yugto. Sa katunayan, iyon ay makagambala lamang sa kanila mula sa kasalukuyang sandali. Kahit ngayon, parang nasa panaginip si Olding. Hindi niya inasahan na ang ika-9 na prinsipe ay kapantay ng ika-4, ika-13, at ika-8 prinsipe at talagang masakop ang kanyang sariling Heaven's Legacy City. Mukhang kawili-wili iyon. Tumango si Sarah sa kalahating pag-unawa. Nagulat si Francis. Ang Heaven's Legacy Cities ang nagbigay ng grounds para sa Clash of Princes. Malamang na gumugol ang mga imperial ng maraming mapagkukunan para makipagdeal sa Heaven's Legacy Cities. Walang nakakaalam kung anong uri ng laro ang itatakda ng Heaven's Legacy Cities. May mga laro na lumitaw ng maraming beses mula noong unang pagsubok sa Crown Prince, ngunit palagi silang naperpekto sa susunod na pagkakataon upang matiyak na patas ang laro, paliwanag ni Olding sa lahat. Dahil walang larong eksaktong pareho sa alinman sa mga pagsubok noon, mahirap gumawa ng mga paghahanda para dito. Bilang karagdagan, dahil ito ay isang laro at hindi isang direktang pag-aaway ng lakas, maraming mga kadahilanan ang kasangkot. Siyempre, ang pangunahing punto ng larong ito ay Draconic Providence. Binigyang diin ni Olding. Sa ika-4 na yugto ang Fight for the Grand Seal, ito ay karaniwang isang pag-aaway sa pagitan ng Draconic Providence. Hindi pa ito nagbago noon, at alam ito ng sino mang may alam tungkol sa paglilitis sa Crown Prince. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ikatlong yugto, ito ang huling pagkakataon upang makakuha ng higit pang Draconic Providence. Ang ika-9 na prinsipe ay may pinakamaliit na Draconic Providence sa loob ng kanyang pseudo Crown Prince Seal kumpara sa iba pang mga prinsipe sa loob ng Imperial Tombs. Kung gusto niyang maging Crown Prince, kailangang talunin ng 9th Prince ang iba pang 3 prinsipe sa ikatlong yugto, o kung hindi ay maalis siya sa ikatlong yugto. Huwag kang mag-alala. Kailangan lang nating ibigay ang lahat, sabi ng 9th Prince na may mahinang ngiti. Sa isang tiyak na antas, napatunayan na ng ika-9 na prinsipe ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-abot sa yugtong ito. Ito ang kanyang orihinal na layunin upang patunayan ang kanyang sarili bilang isang prinsipe. Halos imposible para sa amin na talunin ang ika-13 at ika-4 na prinsipe, ngunit ang swerte ay gumaganap ng napakalaking papel sa ikatlong yugto. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga propesyonal na ahensya ng impormasyon ay hindi mahulaan kung sino ang magiging Crown Prince, patuloy ni Olding. Natatakot siya na baka ma-pressure ang lahat. Ang Crown Prince ay hindi palaging tinutukoy kung sino ang pinakamalakas. Nagkaroon ng kahit isang pagkakataon ng isang prinsipe na nasa ika-5 na ranggo na naging Crown Prince, dagdag ni Elton. Natakot siyang baka ma-pressure din ang iba, kaya nakipagtulungan siya kay Olding at sa 9th Prince. Naku, may chance pa si Kuya 9th Prince. Don't worry. Biglang tumayo si Sarah at tinapik ang balikat ng 9th Prince. Tumingin sa paligid sina Elton at Olding, at ang kanilang mga ekspresyon ay agad na tumigas. Sa katotohanan, ang mga miyembro ng pangkat ng 9th Prince ay hindi nakaramdam ng pag-aalala. Malinaw na si Sarah ay isang taong walang pakialam sa simula. Nakapikit si Jason habang tahimik na nakaupo sa gilid, at walang nakakaalam kung ano ang kanyang kinakalkula.
Si Francis ay tila pumasok sa isang estado ng paglilinang, at pagkatapos na mamarkahan si Jinkai ng Dark Heart Seal, ang kanyang saloobin ay nagbago rin ng malaki. Si Darlene lamang ang nakadama ng pananagutan at may solemn na saloobin. Mayroon pang 10 araw na natitira. Subukan ng lahat na dagdagan ang iyong lakas hanggat maaari at maging handa, sabi ni Olding bago umalis kasama ang ika-9 na prinsipe. Nang makitang natapos na ang pulong, tumayo si Francis at umalis din. Kahit na siya ay pumasok sa isang estado ng paglilinang, alam niya pa rin ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo pati na rin ang kanyang sariling mga palad at mga daliri, kaya't malinaw na narinig niya ang bawat palitan. Si Francis ay kasalukuyang nililinang ang Undying Sacred Lightning Body. Matapos makipaglaban sa kanyang Sacred Lightning Body sa napakatagal na panahon, at sa tulong ng Emperor of Death's Death Intent na itulak ang kanyang potensyal, maaari na ngayong linangin ni Francis ang Undying Sacred Lightning Body. Ang pagbawas ng pinsala ng isang hindi namamatay na katawan ay napakalinaw. Maaari nitong ganap na baliwalain ang mga normal na pag-atake. Higit pa rito, ang hindi namamatay na katangian ay maaaring umakma sa sagradong katawan ng isang sagradong Panginoon. Si Francis ay naging emperor pa lamang, ngunit kailangan niyang lumikha ng matibay na pundasyon upang makapasok sa Mystic Light Realm at sana ay magtagumpay sa kanyang unang pagsubok. Nakuha rin niya ang kumpletong 10,000 Divine Thoughts Technique. Pakiramdam niya, kung linangin niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa pinakamataas na antas, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Oo, Sarah, alam mo ba kung para saan ang 3 Life Evil Ghost Flower? Biglang may naisip si Francis. Ang bulaklak ng multo na orihinal na hindi niya pinapahalagahan sa Imperial Sky Inheritance ay napakahalaga sa Sacred Lord Black Demon. Naniniwala siya na ang 3 Life Evil Ghost Flower ay dapat maging kapaki-pakinabang sa maraming iba't ibang lugar, hindi lamang sa isa. Bakit mo ako tinatanong ng ganoong bagay? Ang 3 Life Evil Ghost Flower ay isang top-tier na material para makalikha ng demonic Dao clone, at maaari nitong dagdagan kung gaano kabilas na buo ang clone pati na rin ang pagtaas ng kapangyarihan ng isang tao. Bahagyang nagulat si Sarah. Si Francis ay hindi pa nakakapag-cultivate ng anumang demonic Dao techniques noon, kaya bakit niya ito tinatanong tungkol sa bagay na iyon? Pinaplano mo bang gumawa ng clone na naglilinang sa demonic Dao mamaya? Tanong ni Sarah. Maaaring nakakuha si Francis ng isang bihirang demonic Dao clone secret skill sa isang lugar. Hindi, nagtatanong lang ako. Si Francis ay may kalmadong ekspresyon. Sa hitsura nito, ang 3 buhay na Evil Ghost Flower ay talagang isang napakahalagang kayamanan sa mga magsasaka ng demonic Dao. Ang pag-clone ng mga lihim na pamamaraan ay mga pamamaraan na mayroon lamang ang mga Sacred Lords. Malilinang lamang ng isang tao ang gayong lihim na kasanayan pagkatapos maabot ang mga unang yugto ng Mystic Light Realm, o marahil ay isang partikular na malakas na baguhan na Sacred Lord. Ang lakas ng isang clone ay nauugnay sa antas ng lihim na kasanayan, kaya ang isang halamang gamot na maaaring magpapataas ng lakas ng isang clone ay lubhang mahalaga. Ito ay kapareho ng pag-upgrade ng ranggo ng isang kasanayan. Matapos malaman ang paggamit ng 3 Life Evil Ghost Flower, naramdaman ni Francis na mas walang silbi ito sa kanya. Si Francis ay pumasok muli sa Spiritual Pet Garden pagkatapos lumabas sa metal na silid. Kailangan mo ba akong alagaan ang iyong mga espiritual na alagang hayop o sanayin sila? O gusto mo bang bumili? Isang maikling matanda ang dahan-daang lumapit. Kailangan ko ng 10 Emperor level na lumilipad na hayop. Sa pagkakataong ito, pumili si Francis ng 10 Dragon Winged Eagles, na maaaring ituring na isang maliit na grupo ng mga lumilipad na hayop. Pagkatapos umalis sa Spiritual Pet Garden, binigyan ni Francis ang 10 Dragon Winged Eagles ng tig-1 na piraso ng Dragon Jade. Ang 10 pirasong ito ng Dragon Jade ay ang mga ninakaw ng maliit na paws ang magnanakaw mula sa mga Emperor at quasi-sacred Lord sa munting mundo ni Francis. Ang Draconic Providence sa loob nila ay naibigay na sa ika-9 na prinsipe. Sure! Ang 10 Dragon Winged Eagles bawat isa ay humawak ng isang piraso ng Dragon Jade, pagkatapos ay lumipad sa kalangitan sa iba't ibang direksyon.
Wala nang maraming oras na natitira hanggang sa matapos ang paglilitis sa Crown Prince. Kailangan nating magtipon ng mas maraming Draconic Providence hanggat kaya natin. Dahil pumayag si Francis na tulungan ang ika-9 na prinsipe at kinuha ang isa sa mga posisyon, malinaw na ibibigay niya ang lahat. Matapos makapasok sa Heaven's Legacy City, walang aalis para magtipon ng higit pang Draconic Providence. Ang bawat isa ay magdaragdag ng kanilang sariling lakas sa pamamagitan ng paghahanap ng kapalaran sa Heaven's Legacy City. Noong nakaraan, sinubukan ng ilang Beast Tamers na gumamit ng mga Beast para mangalap ng Draconic Providence, ngunit ito ay lubhang mapanganib. Magiging masama kung ang mga hayop ay makatagpo ng panganib habang nagtitipon ng Draconic Providence at nawala ang Dragon Jade. Si Francis ay iba sa kanila. Nakikita niya ang anumang nakita ng lumilipad na hayop sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Kung may anumang panganib, maaari lamang niyang bigyan ng babala ang mga espiritual na alagang hayop na umalis o gamitin ang kanyang Eye of Heaven para tulungan sila. Ang lahat ng ito ay maaaring mangyari dahil sa 10,000 Divine Thoughts Technique. Kung wala siya nito, hindi niya magagawang ibahagi ang halos 20 lumilipad na hayop ng sabay-sabay, hindi pa banggitin ang lahat ng iba pang bagay na kailangan pa niyang gawin. 10 araw ang lumipas sa isang iglap, at ang Sacred Lightning Body ni Francis sa wakas ay nagkaroon ng tipak ng hindi namamatay na katangian. Naabot din ni Jinkai ang quasi-Sacred Lord level. Ito ay isang magandang bagay para sa buong koponan. Sa araw na ito, ang pangkat ng ika-9 na prinsipe ay dumating sa field sa pinakasentro ng Heaven's Legacy City. Sa harap ng isang nakasisilaw na fountain ay mga metal-ikong hakbang na ginawa mula sa isang napakakakaibang material. Sa itaas ng mga hakbang ay may kulay abo at puting entablado na bato. Ang mga miyembro ng pangkat ng ika-9 na prinsipe ay lumakad papunta sa entablado ng bato. Weng! Kinuha ng ika-9 na prinsipe ang Pseudo Crown Prince Seal at itinatak ito sa kulay abo at puting entablado ng bato. Weng boom! Boom! Ang buong batong entablado ay nagsimulang tumaas sa hangin, at gayon din ang lahat ng nakatayo dito. Sa himpapawid sa itaas ng Great Gunlord Dynasty, sa wakas ay nagpakita ng ilang larawan ang isang madilim na screen. Kahit na may mga sensing array sa Pseudo Crown Prince Seals, wala silang epekto sa Heaven's Legacy City. Kapag nagsimula na ang ikatlong yugto at ang mga prinsipe ay bumangon sa himpapawid ay muli silang makikita ng labas ng mundo. Sa wakas makikita ko na sila ngayon. Ang laro ng ikatlong yugto ay magsisimula na. I wonder kung anong laro ang Heaven's Legacy City sa oras na ito. Lahat ng nasa labas ng mundo ay nagtataka kung paano magpapatuloy ang ikatlong yugto. Ang 4 na yugto ng bato ay lumutang sa hangin, at bawat isa ay kumuha ng isa sa mga pangunahing direksyon, na bumubuo ng isang parisukat. Weng! Isang transparent na elder ang biglang lumitaw sa gitna ng 4 na prinsipe. Mula sa estado ng matanda, masasabi ng isa na siya ay isang makina mula sa isang Heaven's Legacy City. 4 na prinsipe, magsisimula na ang pag-aaway sa pagitan ng mga prinsipe, tunog ng boses ng nakatatanda. Ako ang judge ng larong ito. Isang itim na piraso ng metal na hindi makita ng maayos ang lumitaw sa kamay ng matanda. Sa pagkakataong ito, magbubukas kami. Biglang itinapon ng matanda ang itim na piraso ng metal, at naglabas ito ng mahiwagang liwanag. Jang! Ang itim na piraso ng metal ay lumutang sa hangin at mabilis na lumawak, at mayroong ilang mga tunog ng pagsabog. Ang itim na piraso ng metal sa wakas ay naging isang metal na bagay na pumuno sa espasyo sa pagitan ng 4 na prinsipe. Ang board sa isang laro ng chess ay naitakda na. Isang gumagalaw na Maze Palace. 984. Ang 4 na prinsipe at ang kanilang mga koponan ay nakatayo sa batong entablado at tumingin sa masalimuot na Maze Palace sa harapan nila. Ang Maze Palace na ito ay ginawa mula sa isang itim na metal na material, at lumutang ito sa gitna ng 4 na prinsipe na parang isang chessboard. Gayunpaman, ang Maze Palace na ito ay talagang ibang mundo sa kabuuan. Una, maraming tao ang pipiliin ng random mula sa bawat koponan ayon sa kabuoang dami ng tao at papasok sa Maze Palace, biglang tumunog ang malinaw na boses ng matanda.
Huweng. Agad na lumitaw ang isang luma at komplikadong hanay sa mga batong entablado na kinatatayuan ng 4 na prinsipe, at isang kakaibang pag-alon sa kalawakan ang nakalok sa maraming tao. Mula sa entablado ng bato ng 9 na prinsipe, ang pilak na liwanag ay kumislap sa paligid ni na Old Ying, Darlene, Jinkai, at Francis. Whoosh! Whoosh! Nawala ang 4 sa batong entablado ng 9th Prince. Kasabay nito, nakita ng 9 na prinsipe, Sarah, at ng iba pang pangkat ang 4 na lumitaw sa iba't ibang lokasyon sa Maze Palace. Nakakaibang kakayahan. Hindi napigilan ni Sarah na mapabuntong hininga. Tulad nila, ang isang tiyak na bilang ng mga miyembro ng iba pang prinsipe ay na-teleport sa Maze Palace. Sila ang mga piraso ng chess para sa mga prinsipe. Ang mga prinsipe lamang ang maaaring makipag-ugnayan at magdirekta sa mga miyembro sa loob ng gumagalaw na maze pala sa pamamagitan ng paggamit ng pseudo Crown Prince Seal. Sinabi sa kanila ng transparent na elder ang mga patakaran ng laro. Kung magkita ang 2 tao sa Maze Palace, magkakaroon ng kakaibang tanawin, at ang mananalo ay makakakuha ng 10% ng Draconic Providence mula kay Dragon Jade ng natalo. Nangangahulugan ito na ang mga labanan ay ganap na random. Hanggat 2 tao ang nagkita sa Maze Palace, isang kakaibang labanan ang lilito. Ang transparent na matanda ay nagbigay ng isang malabong ngiti habang nakatingin sa maze na palasyo. Ililipat ba ng bawat prinsipe ang kanilang Draconic Providence sa mga miyembro sa loob ng Maze Palace? Kawili-wili. Siniyasat ni Francis ang kanyang paligid habang nakatayo siya sa loob ng Maze Palace. Ang lahat ng kanyang mga pandama ay mahigpit na pinaghihigpitan dito. Ni hindi niya maramdaman kung ano ang nasa kabilang bahagi ng itim na pader. Ang kisame ng Maze Palace ay ginawa din mula sa itim na metal na materyal na lumikha ng mga dingding, ngunit nakita ng mga prinsipe kung ano ang nangyayari sa loob ng Maze Palace mula sa labas. Mula sa pananaw ng mga nasa labas ng mundo, ang Maze Palace ay isang chessboard na ilang daang yarda ang lapad, at ang mga tao sa loob nito ay maliliit na piraso ng chess. Ang mga prinsipe ay parang mga Diyos na maaaring tumingin sa ibaba at magdirekta sa kanilang mga miyembro ng pangkat. Weng-weng. Naging mas maliwanag ang Dragon Jade ni Francis nang magsimulang punan ito ng Draconic Providence. Ang sitwasyon natin ay disente ngayon. Kahit papaano ay hindi pumasok si Sarah sa Maze Palace, boses ng 9 na prinsipe ang narinig sa isipan ng lahat sa pamamagitan ng Dragon Jades. Ibig sabihin ba nito ay pumasok na ang mga doktor mula sa ibang grupo? Agad na tanong ni Francis. Ganyan talaga, sagot ng 9 na prinsipe. Ang 4 mula sa pangkat ng 9th Prince na pumasok sa Maze Palace ay sina Old Ying, Francis, Darlene, at Jinkai. Hindi nila nakuha si Elton, na medyo malakas, ngunit hindi rin nila nakuha si Sarah, na isang mahinang manlalaban. Sa kabuuan, maaari itong ituring na mabuti. Sa kabilang banda, isang doktor na hindi dalubhasa sa labanan ang pumasok para sa pangkat ng 8th Prince. Talagang garantisadong matatalo sila sa sandaling makatagpo sila ng sinuman sa Maze Palace. Gaya ng inaasahan, malaki ang naging papel ng swerte sa 3 yugto. Ano ang susunod nating gagawin? Narinig ang malamig na boses ni Darlene. Hindi siya masyadong malakas, kaya medyo natakot siya. Babalaan kita kung may mga mapanganib na kaaway na lumitaw sa paligid mo, tunog ng boses ng 9 na prinsipe. Hindi ganoon ka-simple. Sigurado si Francis. Nakikita ng 4 na prinsipe ang nangyayari sa loob ng Maze Palace, kaya hindi mo maiiwasan ang isang tao dahil lang sa gusto mo. Sinubukan ng larong ito ang pagsusuri at kontrol ng mga kakayahan ng isang prinsipe. Kung ang 9 na prinsipe ay bihasa sa pagiging isang commander, magagawa niyang idirekta si Darlene na umiwas sa mga away habang hinahayaan sina Francis at Old Ying na lumaban sa mga mahina ng ibang koponan. Francis, ang Sacred Lord Black Demon ay gumagalaw patungo sa iyo. Ang 13 prinsipe ay dapat na nagbibigay ng direksyon sa Sacred Lord Black Demon, ang tinig ng 9 na prinsipe ang narinig sa isip ni Francis. Older Ying, may isang medyo mahinang quasi-Sacred Lord sa kaliwa mo. Kumaliwa ka, pagkatapos ay pumili ng landas na patungo sa kanan.
Darlene, pumunta ka sa kanan mo. Mas kaunti ang mga tao doon. Subukan mong iwasan ang away. Ang apat na prinsipe sa mga stone stand ay ganap na nakatutok habang nakatingin sila sa Maze Palace. Inilagay nila ang kanilang mga kamay sa pseudo crown prince seals at nakipag-usap sa mga miyembro sa Maze Palace at inutusan silang agawin ang draconic providence mula sa iba. Magsimula na ang mga laro. Ang malinaw na tinig ng matanda ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Boom! 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 Agad na nagsimulang gumalaw ang mga metal na pader sa Maze Palace. Ang ilang mga pader ay lumubog sa lupa habang ang iba pang mga pader ay lumitaw ng wala saan. Ang gumagalaw na Maze Palace ay nagpapataas ng kahirapan para sa mga prinsipe na magbigay ng direksyon, mahinang sabi ni Francis. Dahil patuloy na nagbabago ang tanawin, kailangang bigyang pansin ng mga prinsipe ang sitwasyon ng bawat miyembro at bigyan sila ng malinaw na direksyon sa lahat ng oras. Higit pa rito, ang isang pabago-bagong tanawin ay maaaring pigilan ang mga miyembro sa pagsasaulo ng mapa ng Maze Palace. Ang kakayahang makita sa pamamagitan ng espiritual na mata ng Diyos ay hindi rin gumagana. Ang kaliwang mata ni Francis ay tumingin sa isang pader sa tabi niya, ngunit hindi niya ito makita. Francis, ang Sacred Lord Black Demon ay lumalapit mula sa iyong kaliwa, biglang sabi ng ikasyam na prinsipe. Malinaw na, habang ang ikasyam na prinsipe ay abala sa pamamahala sa iba, nakalimutan niya ang tungkol sa sitwasyon ni Francis. Ikasyam na prinsipe, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Jinkai o sa akin. Mag-focus lang sa pagdidirekta kay Olding at Darlene, sabi ni Francis sa Ninth Prince. Isang nakakatakot na malamig na panggigipit ng demonyo ang biglang lumitaw mula sa isang daanan sa kanyang tagiliran. Whoosh! Whoosh! Francis, dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Ang Sacred Lord Black Demon ay may malupit na ngiti habang papalapit kay Francis. Si Francis ay may kalmadong ekspresyon. Ini-inspeksyon niya ang kanyang paligid habang nakatingin sa Sacred Lord Black Demon. Weng-weng. Nang 10 metro na lang ang layo ng dalawa sa isa't isa, biglang nawala ang mga tanawin sa kanilang paligid. Whoosh! Si Francis at ang Sacred Lord Black Demon ay lumitaw sa ibang lugar. Kapag nagkita ang dalawang tao, magkakaroon ng pagbabago sa tanawin, bulong ni Francis sa mga patakaran na sinabi ng transparent na elder. Ang lugar na ito ay isang kapatagan na puno ng maraming kakaibang puno na 1,000 yarda ang taas. Parehong lumitaw sa lugar na ito sina Sacred Lord Black Demon at Francis. Tito, Tiyo, ang aking saranggola ay nakasabit sa punong iyon. Maaari mo bang kunin ito para sa akin? May isang maliit na bata sa tabi ni Francis at Sacred Lord Black Demon na tumatalon-talon. Little brat, fuck off. Ang Sacred Lord Black Demon ay iwinagayway ang kanyang mga damit sa galit, at isang pagdagsa ng itim na kapangyarihan ng demonyo ay bumuo ng isang dragon na umaksyon patungo sa maliit na bata. Weng! Isang di nakikitang hadlang ang biglang lumitaw sa paligid ng maliit na bata, at ang pag-atake ng Sacred Lord Black Demon ay bumalik sa kanya. Ang Sacred Lord Black Demon ay tumalon sa takot at agad na inilabas ang kanyang palad, na nagpawalang bisa sa pag-atake. Sacred Lord Black Demon, ngayon, ikaw at si Francis ay nasa isang laro. Hindi mo maaaring saktan ang maliit na bata. Sa halip, kailangan mong gawin ang sinabi niya, ang tinig ng 13 prinsipe ang narinig sa isipan ng Sacred Lord Black Demon. Damn, itong batang brat na ito. Nanlalaki ang mga mata ni Sacred Lord Black Demon sa galit, ngunit wala siyang magagawa. Noong una ay inakala niya na lalabanan niya si Francis pagkatapos makipagkita sa kanya, ngunit sa halip ay pumasok sila sa isang kakaibang laro at kailangang sundin ang mga patakaran. Francis. Biglang napagtanto ng Sacred Lord Black Demon na si Francis ay lumilipad na patungo sa isang puno na may nakaipit na pulang saranggola. Hu! Agad na tumalon sa ere ang Sacred Lord Black Demon at hinabol si Francis. Ham! Anong nakakatakot na gravity? Naramdaman ni Francis ang isang invisible force of gravity na dumaan sa kanya. Habang mas mataas ang kanyang paglipad, mas malakas ang grabidad.
Ang punong ito ay 1,000 yarda ang taas. Hindi nakaimik si Francis. Ang maliit na bata ay nagpapalipad ng kanyang saranggola ng ganito kataas sa hangin. Sa hitsura nito, dapat ay peke ang tanawing ito, at ang mga nilalaman ay ginawa ng Heaven's Legacy Race, kaya hindi ito masusukat ng normal na mga pamantayan. Boom! Inilibot ni Francis ang kanyang sacred lightning body, at ang kanyang katawan ay nagpakawala ng maningning na gininto ang kidlat ng kidlat. Sa tulong ng sacred lightning body, tumaas ng husto ang paglaban at bilis ni Francis. Whoosh! Agad na umangkas si Francis ng 100 yarda. May malakas na gravity dito. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon, ngunit mayroon siyang sacred body at may mas malakas na pagtutol. Black Demon Flash. Ang mga itim na apoy ay tumaas sa paligid ng Sacred Lord Black Demon, at isang surge ng itim na apoy ang umiikot sa kanyang mga binti. Hu! Ang surge ng itim na apoy ay sumabog sa ilalim ng kanyang mga binti, at siya ay umangkas paitaas na parang dumudulas siya sa hangin. Emph! Nang walang sinasabing anuman, sinindihan ni Francis ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Bam! Sa sunod-sunod na pagsabog, ang bilis ni Francis ay nadagdagan sa limitasyon, at siya ay bumaril patungo sa puno. Dahil si Francis ay kumilos ng isang hakbang na mas maaga kaysa Sacred Lord Black Demon, matagumpay niyang nakuha ang pulang saranggola. Francis, akin ang saranggola. Ang Sacred Lord Black Demon ay umungal habang siya ay umaakyat. Pagsingil sa dugo ng Diablo. Si Francis ay natabunan ng apoy, at may mga tunog ng pagsabog sa paligid niya. Nagsimulang lumitaw sa likuran niya ang imahe ng isang pulang dugong araw na may umiikot na whirlpool sa gitna. Hushua! Ang mga pakpak na kulay scarlet dugo ni Francis ay nag-iwan ng bakas ng kulay dugo na liwanag habang ang pulang dugong araw sa likod ng kanyang likuran ay naglabas ng ningning ng ginto at pulang liwanag. Sa pagdaragdag ng Blood Devil Charge, si Francis ay parang isang sinaunang Golden Crow habang sinisingil niya pababa ang saranggola. Boom! 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 Ang gravity na pumipigil kay Francis kanina ay tumulong sa kanya at itinulak ang kanyang bilis sa maximum. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon. Nanginginig ang kanyang puso, at ramdam niya kung gaano kalakas ang karga ni Francis kahit na mula sa ganitong kalayuan. Ang Sacred Lord Black Demon ay hindi dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan, kaya malinaw na hindi siya makikipag-away kay Francis. Agad siyang tumabi at naiwasan ang atake ni Francis. Hehe, Palm. Si Francis ay hindi nag-abala sa Sacred Lord Black Demon at mabilis na tumakbo patungo sa lupa. Hu! Si Francis ay pumitik at ibinigay ang saranggola sa maliit na bata. Salamat, Tio. Mayroon akong isang piraso ng candy para kay Tio. Masayang kinuha ng batang lalaki ang saranggola at iniabot ang isang maliit na mabilog na kamay. Tahimik na nakahiga dito ang isang substandard na God Crystal. Namilog ang mga mata ni Francis saglit bago mabilis na inalis ang substandard na God Crystal. Shit, Francis. Kararating lang ng Sacred Lord Black Demon at akmang sasalakayin si Francis, ngunit isang mekanikal na boses ang tumunog sa sandaling ito, Victor, Francis. 10% ng Draconic Providence sa loob ng Dragon Jade ng Sacred Lord Black Demon ay alloy sa Dragon Jade ni Francis. Huweng! Nagsimulang umikot at nawala ang mga tanawin sa paligid nila. Bumalik si Francis sa Maze Palace, ngunit iba ang kanyang lokasyon. Mukhang lumitaw siya sa isang random na lugar sa Maze Palace. So, ganyan yan. Matapos itong maranasan sa unang pagkakataon, naunawaan ni Francis ang halos lahat ng mga patakaran ng laro. 985. Ang 4 na prinsipe sa itaas ng Heaven's Legacy Cities ay ganap na nakatutok sa Maze Palace habang ginagamit nila ang kanilang pseudo Crown Prince Seals para idirekta ang kanilang mga miyembro sa loob ng Maze Palace. Paminsan-minsan ay lumilitaw ang mga random na transparent sphere sa itaas ng Maze Palace. Sa loob ng mga sphere na ito ay mga larawan ng mga labanan. Sa loob ng isa sa kanila, bumaril si Francis patungo sa isang puno at kumuha ng pulang saranggola. Tulad ng inaasahan sa Heaven's Legacy Race.
Ang kanilang kakayahan sa paglikha ay hindi maisip. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga lihim na dimensyon ang nasa loob ng isang larong ito? Natigilan si Elton, at nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang na hindi niya ito naranasan mismo. Tumingin si Jason sa maze pala sa ibaba at tila hindi nakatutok sa kahit ano. Sa halip parang may hinuhulaan siya. Mabuti. Tinalo ni Francis ang Sacred Lord Black Demon at nanalo ng 10% ng kanyang Draconic Providence, bulalas ni Elton. Ang globo na nagpapakita kay Francis pagkatapos ay nawala. May tapang at husay si Brother Hanfor. Nagpakawala ng hininga ang ika-9 na prinsipe. Dahil sa kanyang pagkakamali, nagawang lapitan ng Sacred Lord Black Demon si Francis at magsimula ng laban, ngunit sa kabutihang palad, nanalo si Francis. Ang kakayahang umangkop ni Francis sa mga hindi kilalang kapaligiran ay madaling nalampasan ang iba. Pakikinggan ko si Francis at ididirekta ko lang sina Olding at Darlene. Naniwala ang ika-9 na prinsipe sa desisyon ni Francis. Sa loob ng gumagalaw na Maze Palace, nakilala ni Jinkai ang isang elder na nakasuot ng Asher robe mula sa koponan ng 4th Prince. Hahaha. Si Jinkai mula sa team ng 9th Prince. Isang masamang ngiti ang ipinakita ng matanda na nakasuot ng Asher na damit habang umaarangkada siya. Sa sandaling naabot niya ito sa loob ng isang tiyak na hanay ng Jinkai. Weng! Nagsimulang umikot ang mga tanawin sa kanilang paligid, at lumitaw sila sa ibang dimensyon. Hinarap ni Jinkai ang matanda na nakasuot ng asul na damit sa loob ng isang kagubatan. Ilang daang taga-nayon ang umiiyak at nagmamakaawa habang nakaluhod sila sa likod ni Jinkai. Hero, iligtas mo ang aming nayon. Dumating na naman ang grupo ng mga bandido. Pakiusap tulungan mo kaming maalis ang mga bandido na ito. Sa kabilang banda, sa likod ng nakaasol na matanda ay may ilang dosenang mukhang mabangis na mga bandido na may hawak na malalaking espada at palakol. Big bro, atake tayo. Oo, ilang buwan na kaming hindi kumakain ng karne na magkapatid. Nanlalaki ang mga mata ng matanda na nakasuot ng Asher, at ang kanyang bigot ay umihip sa galit. Bagamat alam niyang random lang ang lahat dito at peke ang lahat ng nilalaman, siya ang Regulations Elder ng isang 3-star power sa katotohanan, ngunit sa larong ito, siya ang pinuno ng isang grupo ng mga bandido. Jinkai, tapusin na natin ito. Ang nakaasul na nakadamit na elder ay sumimangot ng walang pasensya. 3 paninindigan ng Green Ocean. Ikinaway ng matanda na nakasuot ng Asher na damit ang kanyang kamay, at ang mga alon ng tubig ay bumuo ng isang madilim na berdeng whirlpool na dumaan patungo kay Jinkai. Si Jinkai ay nagbabantay, at isang maliwanag na gintong liwanag ang lumitaw sa paligid niya. Shoo! Ang gintong liwanag ay sumama sa madilim na berdeng tubig. Sinira ng lakas ng shockwave ang mga kalapit na bundok at ilog. Hehe, Jinkai, kaka-rating mo lang sa quasi-sacred lord level, tama ba? Tumawa ang nakaasol na matanda. Boom! Nang natakpin ng madilim na berdeng tubig si Jinkai at tuluyan na siyang lalamunan, isang malabong gininto ang Eye of Heaven ang lumitaw sa kanilang dalawa. Isang surge ng eye intent na umabot sa langit ang biglang bumaril patungo sa nakaasol na matanda. Arg! Ang nakaasol na matanda ay sumigaw habang 10,000 kidlat ang sumabog sa kanyang kaluluwa, at siya ay agad na nanlamig. Agad na sumugod si Jinkai, at hindi mabilang na mga gintong sinag ng liwanag ang pumatay sa mga bandido. Victor, Jinkai? Tunog ng mekanikal na boses. Paano ito posible? Ang mata na iyon. Ang matanda sa Asher robe ay may natigilan at nakakatakot na ekspresyon. 10% ng Draconic Providence ng nakaasul na Elder ay pumasok sa Dragon Jade ni Jinkai. Salamat, Master, sabi ni Jinkai sa mababang tono. Kasabay nito ang hiyawan ng mga taga-nayon sa likuran niya. Hero, salamat sa pagligtas sa aming nayon. Ang red jalong ito ay kaunting pasasalamat lamang namin. Natigilan ang mga ekspresyon ng lahat ng nasa batong entablado ng ika-4 na prinsipe. Paano natalo ang nakaasul na matanda? At ano ang malabong gininto ang mata na lumitaw sa langit?
Ikaapat na prinsipe, hindi ko rin alam. Noong nakikipag-away ako kay Jinkai, biglang lumitaw sa langit ang isang malakas na eye intent. Walang magawang paliwanag ng matanda. Pakiramdam niya ay natalo siya ng hindi patas. Ang gininto ang mata na iyon. Maaaring si Francis. Naalala ng ikaapat na prinsipe ang mata at iniisip ni Francis. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata sa loob ng Maze Palace. Ang Eye of Heaven ay gumagamit ng masyadong maraming eye intent, sabi ni Francis sa mahinang tono. Si Francis ay maaaring makipag-usap at makipag-ugnayan sa sinumang may Dark Heart Seal. Nakikita rin niya ang kanilang mga mata at ginagamit ang Eye of Heaven para tulungan sila. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Eye of Heaven sa ibang dimensyon. Sa kabutihang palad, ang lihim na dimensyon ay hindi masyadong malayo sa gumagalaw na palasyo ng maze, at ang istruktura ng lihim na dimensyon ay napakasimple. Si Francis ay mas mahusay sa pagtulong kay Jinkai kaysa sa ikasyam na prinsipe. Sa sandaling ito, ang ikasyam na prinsipe ay ganap na nakatuon kay Olding at Darlene. Nagsimula na ring kumilos si Francis, ngunit wala na siyang nakilalang iba pagkatapos ng mahabang panahon na paglalakad. Mukhang masyado akong nagsiwalat ng lakas ko, at ngayon iniiwasan na ako ng lahat. Walang magawa si Francis. Ang lakas na ipinakita niya sa nakaraang yugto ay ganap na maihahambing sa mas matatandang Sacred Lords. Dahil karamihan sa mga kalahok sa Maze Palace ay mga quasi-Sacred Lords, halatang gusto nilang iwasan si Francis. Ibig sabihin, Sacred Lords lang ang makikilala ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Bagamat hindi siya natatakot sa Sacred Lords ng direkta, maraming posibilidad sa iba't ibang lihim na dimensyon, at ang Sacred Lords ay mas malakas kaysa sa kanya sa karamihan ng mga aspeto. Ayaw ni Francis na makipag-ugnayan lamang sa mga Sacred Lords. Mas magiging madali kung haharapin niya ang mga quasi-Sacred Lords at Emperors. Kung ganoon nga, aasa na lang ako sa swerte. Isang surge ng wind lightning ang lumitaw sa paligid ni Francis. Whoosh! Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang naka-extend sa likod niya. Whoosh! Pumili ng random na direksyon si Francis, naging kidlat, at kumislap pasulong. Habang ang iba ay maingat na gumagalaw sa ilalim ng patnubay ng kanilang mga prinsipe, gumamit si Francis ng isang lihim na pamamaraan na nakabatay sa bilis at lumipat sa pabago-bagong Maze Palace sa lalong madaling panahon. Kung sino ang una niyang nakilala ay siya pa ang makakalaban niya. Cedric, hindi maganda. Papalapit sa iyo si Francis. Biglang tumunog ang boses ng ikawalong prinsipe sa isip ni Cedric. Tumigil sandali si Cedric. Bagamat alam niyang hindi siya ang kalaban ni Francis, ayaw niyang tumakbo sa pagkakataong ito. Bukod pa rito, ang mga hamon sa gumagalaw na Maze Palace ay hindi ganap na umaasa sa lakas. Francis. Sumunod si Cedric nang makita niyang lumitaw si Francis sa kanyang harapan. Weng! Lumitaw sila sa isang mundo ng nyebe at yelo. Kailangan ko talaga ng Frozen Ice Mystic Iron sa ilalim nitong 1,000-year-old Mystic Ice. Sino sa inyo ang makakapagmina para sa akin? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng malamig na damit ay tumingin kina Francis at Cedric. Francis, sorry, pero dalubhasa ako sa yelo. Ibinuga ni Cedric ang kanyang dibdib na may mapanuksong ngiti. Bagamat hindi masyadong patas kung nanalo siya laban kay Francis gamit ang kanyang forte, ang swerte ay bahagi ng lakas. Isang surge ng matinding lamig ang lumitaw mula sa kaliwang kamay ni Cedric, at ang temperatura sa malapit ay bumaba ng isa pang 2 dosenang degrees. Maging ang hangin ay ganap na nagyelo. Idiniin ni Cedric ang kanyang kamay sa layer ng yelo at nagpakawala ng malamig na lakas. Basag! Sumabog ang layer ng yelo sa lupa, ngunit hindi ito sapat. Mahirap malaman kung gaano kalalim ang Frozen Ice Mystic Iron. Tiningnan ni Francis ang layer ng yelo sa ibaba. Ang Frozen Ice Mystic Iron ay 1,000 yarda ang lalim sa ilalim ng lupa. Mayroon din siyang Ice Water Bloodline, ngunit dalubhasa ito sa depensa at pagbawi. Sa usapin ng paghuhukay, malamang na mas magaling si Cedric. Meow meow.
Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Francis at sumando sa isang pala habang nagpapakita ito ng puno ng pagmamayabang na ekspresyon, na para bang oras na upang muling sumikat. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay dumaong sa lupa at hinukay ang pala sa layer ng yelo. Bang boom! Biglang yumanig ang lupa. Nakita ng kaliwang mata ni Francis ang frozen ice mystic iron sa ilalim ng lupa na gumagalaw sa isang tiyak na distansya habang ang layer ng yelo ay nagbitak. Nagpakita si Cedric ng nagulat na ekspresyon at tumingin kay Francis at sa maliit na paws ang magnanakaw. Naramdaman niya ang lalim ng yelong yumanig ngayon. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ni Francis at ng kanyang espiritual na alagang hayop. Basag! 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 Ang munting paws ang magnanakaw ay muling hinukay ang pala sa lupa. Boom! 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 Ang buong kalaliman ng yelo ay nagsimulang manginig at pumutok, na para bang isang halimaw ang lalabas mula sa ilalim ng lupa. Bam! Bam! Ang pagyanig ay nagsimulang lumakas ng lumakas hanggang sa ang buong lupa ay nagsimulang manginig. Nagpakita si Cedric ng nagulat na ekspresyon. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng espiritual na alagang hayop ni Francis, ngunit ang yelo na 1,000 yarda sa ilalim ng lupa ay nadudurog. Bang crack! Basag! Lumitaw ang malalaking butas kung saan manghukay ang maliit na paws ang magnanakaw. Kung ang isa ay tumingin sa ibaba, makikita nila ang mga patong ng yelo sa ilalim ng pagkabasag na pulgada por pulgada. Ang isang ginto at puting piraso ng bakal ay natigil sa mga bitek. Whoosh! Agad na tumalon si Francis sa butas at kinuha ang frozen ice mystic iron. Paano ito posible? Si Cedric, na nagpapalipat-lipat pa rin ang kanyang kapangyarihan ng ice, ay agad na napatulala. Kahit ngayon, hindi niya naintindihan kung ano ang ginawa ni Francis at ng kanyang espiritual na alagang hayop upang ang frozen ice mystic iron, na 1,000 yarda sa ilalim ng lupa, ay tumalon mag-isa. Salamat, binata. Ito ang iyong gantimpala. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at nag-abot ng ilang kakaibang bato. Victor, Francis. Isang boses ang lumitaw sa dimensyon, at ang Dragon Jade ni Francis ay lumiwanag pa. Sa susunod na sandali, bumalik si Francis sa Maze Palace. Hindi pa rin ito gumagana. Nakatayo lang si Francis. Kung hindi dahil sa katotohanang nagpasya si Cedric na singilin sa kanya, hindi man lang namalaya ni Francis na may tao. Ang kanyang mga pandama ay mabigat na pinigilan, at ang kanyang kaliwang mata ay hindi nakakakita ng kahit ano. Ito ay talagang medyo mahirap. Kung ang kaliwang mata ko ay hindi nakakakita sa mga dingding ng Maze Palace, paano naman ito? Biglang may naalala si Francis. Weng! Isang mahinang gininto ang pagkagambala ng liwanag ang lumitaw sa mata ni Francis. Habang ang kanyang kaliwang mata ay may kakayahang makakita sa mga bagay na likas, ang bagong kakayahan ng kanyang gininto ang mata ay may mas malakas na bersyon ng kakayahang iyon. Gumagana ito. Lubhang masaya si Francis. Sa sandaling ito, kahit saan siya tumingin gamit ang kanyang kaliwang mata, ang lugar na iyon ay magiging isang mundo na binubuo ng malabong gintong mga atomo. Nakikita na niya ngayon ang ilang dosenang metal na pader. Ang istruktura ng mga atomo na bumubuo sa mga metal na pader ay lubhang komplikado. Ito ay talagang ilang dosenang beses na mas komplikado kaysa sa istruktura ng isang peak Earth grade na sandata. Siyempre, hindi iyon ang pinagtutuunan ni Francis. Nangangahulugan ito na lahat ng nasa loob ng 10 pader sa akin ay nasa ilalim ng aking kontrol. Si Francis ay lihim na natuwa. Ito ay magiging mas madali. Gayunpaman, biglang nagsimulang kumislap ang puting liwanag sa paligid ng transparent na elder sa itaas ng gumagalaw na Maze Palace. Ang isang manloloko ay natagpuan at paparusahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.